Si Noah ay muling isinilang bilang isang maharlika, ngunit may isang malaking problema, tingnan lamang ang kanyang status screen, na ng matinding, Asian parent disappointment. Ipinanganak siya bilang ika-13 prinsipe ng Imperial Royal Family, at labis na interesado ang Emperor na makita ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Ipinaalam sa kanya na ang pinakamataas na magic affinity ni Noah ay water, kaya nagpa siya ang Emperor na regaluhan siya ng isang thief malapit sa tubig bilang first birthday present niya, at sa mismong sandaling sinabi niya iyon, napansin ni Noah na may lumitaw na kakaiba sa tabi ng kanyang E-rank water magic. Pagkatapos nito, hiniling ng Emperor na makita ang stat screen ni Noah, at bahagyang kinabahan si Noah dahil sa isang report card na tulad nito, tiyak na para siyang itatapon sa basurahan. Ngunit himalang nagbago ang lahat nang ipakita ang kanyang status screen dahil ang kanyang water magic stat ay biglang tumaas mula E patungong double S rank. Ang lahat ng iba pa niyang stats ay nanatiling solid F. Ngunit sino ba ang may pakialam doon? Dahil ang isang literal na sanggol ay may pinakamataas na water magic stat na nakita nila sa buong buhay nila, at malinaw itong palatandaan na magiging isang henyo siyang water mage sa hinaharap, kaya nagustuhan agad ng Emperor si Noah. Ang dahilan kung bakit SS rank ang kanyang water magic ay dahil sa thief na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama noong siya ay isinilang, kahit na sa kanyang personal status screen ay E+S pa rin ang ipinapakita nito. Ang iba pang pagtaas sa kanyang stats ay nagmula sa kanyang mga maid, at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya sigurado kung bakit, ngunit tila habang mas marami siyang servants, lalo siyang lumalakas. Pagdating naman sa kanyang level, ito ay nasa level 1 pa lamang. Ngunit maaari raw itong tumaas ng walang hanggan, kaya siguradong magiging overpowered din siya balang araw, ngunit sa ngayon ay medyo mahina pa rin siya. Habang nag-aalmusal, lumapit ang isa sa kanyang mga maid na si Evelyn upang ipaalam na dumating ang kanyang mga kapatid, partikular ang first at fourth princes, upang bisitahin siya, at bagamat karaniwan ay magandang bagay ang bisitahin ng mga kapatid, sa loob ng 6 na taon ng kanyang buhay ay natutunan na ni Noah na ang dalawang iyon ay mga tunay na jerk, kaya kailangan niyang maging labis na maingat sa pakikitungo sa kanila. Pumunta siya sa lounge area upang salubungin ang kanyang mga kapatid, at matapos ang formal na pagbati, inanunsyo ng First Prince na may dala siyang regalo para kay Noah, sa kanya tinawag ang kanyang servant upang ipasok ang nasabing regalo. At sa mismong sandaling makita ni Noah ang espada, agad niyang napagtanto na ito ay cursed, dahil literal niyang nakikita ang mga pinahihirapang kaluluwa ng mga namatay na umiikot sa paligid nito, at tiyak na alam ni Albert na haunted ang bagay na iyon ngunit nagpapanggap lamang siya na isa itong normal na regalo. Walang paraan para tanggihan ni Noah ang isang regalo mula sa Crown Prince, kaya napilitan siyang tanggapin ito kahit alam niyang malamang ay hindi ito magtatapos ng maayos. Hinawakan niya ang hawakan at iniangat ang espada habang casual na ipinapaliwanag ni Albert na isa itong water magic sword at mahigit 120 knights na ang namatay sa pagtatangkang gamitin ito. Kaya nagulat si Noah sa kanyang narinig at bahagya niyang niluwagan ang kanyang kapit, ngunit sinabi ng fourth prince na wala siyang dapat ipag-alala dahil sa ngayon, lahat ng mga hindi karapat-dapat sa espada ay namatay sa mismong sandaling hawakan nila ito, kaya kung maaapektuhan man siya ng curse, patay na sana siya sa oras na iyon. Ang dahilan kung bakit immune si Noah sa curse ay malamang dahil sa kanyang double S water magic attribute. At kahit papaano ay nakapagbibigay ito ng kaunting ginhawa dahil hindi siya nasa panganib na mamatay dahil sa espada. Ngunit galit pa rin si Noah sa katotohanang isinugol ni Albert ang kanyang buhay para lamang sa isang walang kwentang eksperimento, kahit hindi niya ito maaaring sabihin ng malakas, kaya tahimik na lamang niyang hinintay na umalis si Albert upang makuha niya ang kanyang kapayapaan. Makalipas ang araw na iyon, naglalakad si Noah sa mga pasilyo kasama ang isa sa kanyang mga maid na si Zoe, at napansin niyang tila malungkot ito, kaya tinanong niya kung may problema ba. Ayaw sana ni Zoe na gambalain si Noah sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang problema kaya sinabi niyang ayos lang siya, ngunit sigurado si Noah na hindi ito totoo kaya inutusan niya itong sabihin agad kung ano ang problema, at sumunod si Zoe at ipinaliwanag na nais niyang mag-leave upang asikasuhin ang mga usaping pampamilya. Tinanong ni Noah kung anong family matters ang tinutukoy niya, kaya ikinwento ni Zoe na kamakailan lamang ay binaha ang kanyang hometown at natangay ang sakahan ng kanyang ina, dahilan upang mawalan ito ng kabuhayan. Humingi si Zoe ng payo kung paano siya makakalikom ng sapat na pera upang muling maitayo ang sakahan, at sinabi sa kanya na ang tanging paraan ay ang magtrabaho muna sa Red Light District,
na siyang balak niyang gawin sa kanyang leave, ngunit hindi ito matanggap ni Noah kaya sinabi niya kay Zoe na bibigyan niya ng trabaho ang kanyang ina. Tutal ay matagal na rin naman niyang balak kumuha ng isang professional rear gate closer at dahil may recommendation naman ito. Papasahurin niya ang ina ni Zoe ng 10 rene kada buwan, kaya nagtanong si Zoe kung sigurado ba siya dahil masyadong mataas ang 10 rene kumpara sa karaniwang sahod at ni minsan ay hindi pa siya nakarinig ng trabahong rear gate closer. Ngunit ang totoo ay imbento lamang iyon ni Noah dahil gusto lang talaga niyang tulungan si Zoe at pera naman niya iyon kaya wala ring makakapigil sa kanya. Sinabi rin niya kay Zoe na mayroon siyang lumang bahay sa labas ng bayan at pwede silang tumira roon ng kanyang ina para hindi na rin sila mag-alala sa renta. Matapat na nagsilbi si Zoe kay Noah sa buong buhay nito kaya walang posibilidad na hahayaan niyang ibenta nito ang sarili niya sa Red Light District dahil lamang sa isang baha. Ngunit pagdating nga sa baha, may isa pang kailangang gawin si Noah, kaya ipinatawag niya ang kanyang butler na si Dylan at inutusan itong maghanda ng mga arrangement upang bilhin ang pinakamaraming lupang nasira ng baha hanggat maaari. Nagulat sina Dylan at Zoe sa utos na ito, ngunit ipinaliwanag ni Noah na tiyak na may mga con artist na susubok manloko sa mga inosenteng taong kakawala pa lamang ng kanilang kabuhayan, kaya nais niyang masiguro muna ang mga lupang iyon bago pa mangyari iyon. Lubos na natigilan si Dylan dahil hindi niya akalaing kayang hulaan ni Noah ang mga magiging resulta ng ganito kalayo kahit 6 na taong gulang pa lamang ito, ngunit sanay na si Noah sa ganitong mga pangyayari mula sa kanyang nakaraang buhay, kahit hindi niya ito maipaliwanag sa kanila kaya nagpatuloy na lamang siya ng walang paliwanag. Masaya namang tumulong si Dylan sa pagbili ng mga lupa, ngunit tinanong niya kung saan sila kukuha ng pondo dahil sa tansya niya ay aabot sa humigit kumulang 700,000 re ang kakailanganin, dahilan upang mabigla si Zoe sa halagang iyon, at hindi rin ito ikinagulat ni Noah dahil isa talaga itong napakalaking halaga. Ang karaniwang adult sa capital ay kumikita lamang ng 120 re kada taon at sapat na iyon upang masuportahan ang pamilya, bahay, at maayos na pagkain. At bagamat mas mayaman ang household ni Noah kaysa sa karaniwan, mayroon lamang siyang humigit kumulang 500,000 renew kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalakam ng karagdagang 200,000 sa lalong madaling panahon. Dahil kakaunti lamang ang kanyang mga opsyon, napagpasyahan niyang ibenta ang thief na pagmamayari niya, ngunit sinabi ni Dylan na hindi niya maaaring gawin iyon. Ang lupa ay isang regalo mula sa Emperor, at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay ituturing na isang krimen laban sa Imperial Family. Alam ito ni Noah ngunit nais pa rin niyang gawin dahil wala na siyang ibang opsyon at handa siyang tanggapin ang anumang parusang ipataw ng kanyang ama bilang kapalit. Kinabukasan, abala si Noah at ang kanyang mga retainers sa paghahanda upang magtungo sa mga binahang lupain nang makatanggap siya ng isang hindi inaasahang pagbisita mula sa 4th Prince na si Henry. Kung si Albert ay isang jerk, si Henry naman ay talagang mabait kapag nakilala mo siya, at tunay siyang nag-aalala para kay Noah, kaya pumunta siya upang balaan ito na ang espada na ibinigay ni Albert ay may sariling kalooban, at kahit immune si Noah sa curse, kailangan pa rin niyang makuha ang pagkilala nito bago niya magamit ng ligtas. Pinahalagahan ni Noah ang payo ni Henry at makalipas ang ilang sandali ay tumulak na siya patungo sa nayon ng Dao, at pagdating niya roon ay agad niyang napagtanto na ang salitang flood damage ay isang malaking understatement sa tunay na nangyari dahil para bang nagkaroon ng suntukan sina Kratos at Poseidon sa lugar na iyon. Sa itsura pa lamang ng paligid, malinaw kay Noah na karamihan sa mga may-ari ng lupa ay malamang nawalan ng kanilang mga dokumento dahil sa baha, kaya inutusan niya si Dylan na magtungo sa government office upang kunin ang lahat ng copy ang maaari niyang makuha upang maging mas maayos ang proseso ng pagbili. Samantala, nagpasya si Noah na personal na bumaba upang makita kung kumusta na ang kalagayan ng mga tao matapos ang baha, at sinubukan siyang pigilan ni Zoe dahil ang reconnaissance ay hindi trabaho ng isang prinsipe, ngunit sinabi ni Noah na tutuloy siya gusto man niya ito o hindi, kaya maaari siyang sumama o maghintay sa carriage hanggang sa kanyang pagbabalik. Napilitan si Zoe na sumama kay Noah upang mag-imbestiga, at ang sitwasyon ay kasing sama ng inaasahan dahil ang lahat ng pananim ay lubos na nawasak kaya wala nang anumang posibilidad ng ani sa taong ito, at kung walang ani ay hindi makaliligtas ang mga taga-nayon. Maya-maya, narinig ni Noah ang pagtunog ng isang kampana at napansin niyang nagsisimula ng magtipon ang lahat ng mga residente sa dating town square,
at inakala ni Zoe na ito ay para sa pamamahagi ng pagkain dahil nagbibigay ang Empire ng Disaster Relief Funds sa lahat ng rehiyong apektado ng mga natural na sakuna tulad nito. Sa tingin ni Noah ay magandang senyales na gumagana ng maayos ang disaster relief system ng rehiyong ito. Kaya lumapit siya upang makisalo sa pagkain ng mga taga-nayon, ngunit sa mismong sandaling matikman niya ang pagkain ay agad niyang binawi ang lahat ng magagandang sinabi niya tungkol sa lugar na ito dahil mas masahol pa ito kaysa sa British food na natikman niya, at malinaw na ang tinatawag na sabaw ay isang napakalungkot na excuse lamang at halos siguradong bulok na ang mga gulay na ginamit. May isang taga-nayon na nakarinig sa pagrereklamo ni Noah tungkol sa pagkain, at dahil hindi niya alam na prinsipe si Noah, inakala niyang isa lamang din itong kapwa biktima ng baha, kaya sinabi niya na palaging ganito ang pagkain at kahit magreklamo pa sila ay walang nangyayari dahil wala raw pakialam ang mga taong naghahanda ng pagkain sa mga bagay tulad ng kalusugan o food poisoning. Maya-maya, narinig ni Noah ang isang malakas na anunsyo tungkol sa isang inspection, kaya tinanong niya si Zoe kung ano iyon at ipinaliwanag nito na ang local government official na si Lord Gerald ay naroon upang inspeksyonin ang kalidad ng pagkain. Lumapit si Gerald sa palayok ng misteryosong nilaga at inisip niyang mukhang basura talaga ito, ngunit dahil hindi naman siya ang kakain ay wala siyang pakialam, kaya inutusan niya ang chef na maghanda ng totoong pagkain para sa kanya sa mansion, at masayang pumayag ang chef dahil may kasunduan ang dalawa. Gayunpaman, hindi pumayag si Noah na palampasin ang ganitong walang pusong asal, kaya hinarap niya si Gerald at tinanong kung hinahayaan niyang ihain ang ganitong substandard na pagkain dahil ibinubulsa niya ang natitirang food budget para sa sarili niya, at dahil inakala ni Gerald na isa lamang si Noah na walang kapangyarihang magsasaka, hayagan niyang inamin na ninanakaw niya ang pondo dahil naniniwala siyang wala namang magagawa si Noah tungkol dito. Ang pagmamayabang ni Gerald tungkol sa pagnanakaw mula sa mga nagugutom na flood survivors ay labis na nagpagalit kay Noah hanggang sa punto na nagsimulang mag-react ang cursed sword. At dahil sawang-sawa na si Gerald sa pakikinig sa kawalang galang ng isang random na bata, inilabas niya ang kanyang espada at naghanda ng patayin si Noah, ngunit bago pa niya magawa iyon ay biglang lumipad ang Leviathan sword palabas ng lalagyan nito at pumwesto sa tabi ni Noah. Dahil ang matibay na loob at malakas na sense of justice ni Noah ay sapat upang kilalanin siya ng espada bilang isang worthy wielder. Ngayong nagagawa na niyang gamitin ang kapangyarihan ng espada. Walang kahirap-hirap na pinugutan ni Noah ng ulo si Gerald bilang parusa sa krimeng embezzling ng pondo at sa pagbabanta sa buhay ng isang royal prince, at hindi nagtagal ay dumating si Lord Rowan, ang boss ni Gerald, kung saan sinubukan ng mga gwardya na kumbinsihin siya na ipahuli si Noah dahil sa pagpatay kay Gerald, ngunit sa sandaling makita ni Rowan si Noah ay agad niya itong nakilala bilang ika-13 prinsipe at lumuhad bilang tanda ng paggalang. Sinabi ni Noah kay Rowan na kailangan nilang magkaroon ng isang mahabang pag-uusap tungkol sa sitwasyon sa lugar. Na isang magalang na paraan ng pagsasabing nasa malubhang problema si Rowan dahil hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito ng matagal, at ipinaliwanag niyang naparusahan na niya si Gerald ngunit ang mga kasabwat na tumulong dito sa pagnanakaw ng pondo ay naroon pa rin kaya inaasahan niyang haharapin ni Rowan ang mga ito ng naaayon, at habang wala pa iyon ay inutusan muna niya si Rowan na maghanda ng disenteng pagkain para sa mga tao roon. Pagkaraan, matapos makumpleto ni Noah ang pagbili sa buong nayon, nakatanggap si Albert ng ulat tungkol sa mga ginawa ni Noah at nagulat siya na nagawa ng kanyang kapatid na gamitin ang espada nang hindi nagdurusa ng anumang masamang epekto, ngunit may iba pa rin siyang mga plano para kay Noah sa hinaharap. Samantala, ipinatawag si Noah ng kanyang ama upang magpaliwanag. At inaasahan niyang mapapag-alitan siya dahil sa pagbebenta ng kanyang lupa upang bilhin ang isang nayon na nasira ng baha, ngunit sa kanyang ikinagulat ay pinasalamatan pa siya ng Emperor dahil kung hindi niya ginawa ang mga iyon ay mas malaki pa sana ang pinsalang dinanas ng mga tao, at malinaw nitong nakikita na si Noah ay isang may kakayahan at mahusay na batang lalaki, kaya hiniling nitong ipagpatuloy niya ang paglilingkod sa Empire ng buong kakayahan at masayang pumayag si Noah. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Noah na bumibisita sa lungsod ng Mers dahil nabalitaan niyang may isang talented singer na nagtatanghal doon. At sa pagsisimula ng palabas ay nabighani siya sa magandang boses ng dalaga at labis niyang ikinatuwa ang kanyang pagtatanghal. Ngunit biglang may isang grupo ng mga thug na pumasok sa theater at agad na sinigawan ang babae, dahil ayon sa kanila ay malaki ang utang ng ama nito sa kanila kaya siya nagtatrabaho bilang isang singer upang mabayaran iyon,
ngunit naniniwala ang mga thug na hindi sapat ang kikitain niya sa ganitong paraan kaya tinakot at sinigawan nila siya upang pilitin siyang magtrabaho sa Red Light District. Nakikita ng lahat ang nangyayari ngunit labis silang natatakot upang manghimasok o may gawin, kaya nagpa siya si Noah na kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. Umakyat siya sa entablado at binanggit ang batas sa Imperial Constitution na tahasang nagbabawal sa sapilitang pagpapabayad sa mga anak ng utang ng kanilang mga magulang, kaya ang ginagawa ng mga thug ay malinaw na illegal. Sinabihan ng mga thug si Noah na huwag makialam at tinakat siyang tuturuan ng leksyon kapag hindi siya umatras, ngunit basta na lamang ipinatawag ni Noah ang kanyang espada at pinaputukan sila ng mga warning shot, dahilan upang mapagtanto ng mga ito na hindi siya isang taong pwede nilang kalabanin kaya umatras sila, bagamat patuloy pa rin silang sumigaw na pagbabayaran nila siya sa susunod na magkita sila. Nang tuluyang umalis ang mga thug, inutusan ni Noah ang kanyang maid na iabot ang isang business card sa may-ari ng theater at sinabi niyang kung sakaling bumalik ang mga iyon ay ipaalam na ang dalaga ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Tiningnan ng may-ari ang card at tuluyang nawalan ng masabi ng mapagtantong si Noah pala ang ika-13 prinsipe, kaya humarap siya sa dalaga at tinanong kung magkano ang kanyang buwanang gastusin. Nag-atubili ang babae na sumagot dahil malaki ang nagagastos niya sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina, ngunit biglang sinabi ni Noah na handa siyang magbayad ng 25 rand upang makapag-focus siya sa pagkanta nang hindi na iniintindi ang pera, at hindi na rin niya kailangang bayaran iyon pabalik. Ngunit sa ngayon ay nais muna niyang tapusin nito ang kanyang pagtatanghal. Pagbalik ni Noah sa kanyang tahanan ay sinalubong siya ng kanyang headmaid at masaya siyang makauwi, ngunit napansin niyang maraming taong nakaluhod sa labas ng gate at wala siyang ideya kung ano iyon, kaya ipinaliwanag ng maid na ang mga iyon ay mga loan shark na dumating upang humingi ng paumanhin sa ginawa nila dahil hindi nila alam na prinsipe pala si Noah. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanyang maid na paalisin ang mga ito dahil hindi siya isang taong maaari nilang kausapin kung kailan nila gusto, at sa sandaling iyon ay dumating si Henry na narinig ang buong pangyayari at sinabi kay Noah na tama ang kanyang naging desisyon dahil kung bibigyan niya ng audience ang mga hoodlum na tulad nila ay makakasira lamang iyon sa reputasyon ng royal family. Sumang-ayon si Noah na makakasama nga sa reputasyon ng royal family ang pag-accommodate sa mga taong tulad nila, ngunit iyon ay hindi talaga ang tunay na dahilan kung bakit pinili niyang huwag pansinin ang mga iyon, dahil ipinaliwanag niya kay Henry na may isang singer talaga siyang naisuportahan at naisip niyang kung ipaparamdam niya sa mga thug na galit pa rin siya, hindi na nila muling guguluhin ang dalaga. Nagulat si Henry na handa si Noah na umabot sa ganoong hakbang para lamang sa isang singer, at mas lalo siyang namangha sa katotohanang nagawa pa nitong mag-isip ng ganito kalayo, dahil ang iba pa niyang mga kapatid tulad nina Frank at Gary na kaedad lamang niya ay hindi kailanman makakabuo ng isang planong kasing husay nito ng biglaan, kahit na hindi rin naman sila inaasahang magawa iyon dahil mga bata pa lamang sila. Gayunpaman, ang tunay na dahilan kung bakit dumalaw si Henry sa araw na iyon ay upang pag-usapan ang tungkol sa espada. Kaya sa puntong iyon ay pinasalamatan siya ni Noah sa babala niya noon tungkol sa pagkakaroon ng sariling kalooban ng espada dahil malaki ang naitulong nito sa kanya, at ikinatuwa iyon ni Henry ngunit nagtaka siya kung paano nadadala ni Noah ang espada dahil karaniwan ay masyado itong malaki at hindi praktikal buhatin para sa isang batang kasing liit niya, subalit sinabi ni Noah na hindi iyon problema dahil kaya niyang gawin ito. Lubhang nagulat si Henry nang makita niyang biglang lumitaw ang espada ni Noah mula sa wala, kaya tinanong niya kung paano niya iyon nagawa at ipinaliwanag ni Noah na pinapaliit lamang niya ang espada at itinatago ito sa kanyang manggas. Sa loob ng maraming siglo ay isa na itong national treasure, ngunit wala pang sino man ang nakagawa ng ganitong bagay dito, kaya itinuring ito ni Henry bilang patunay ng likas na talento ni Noah. Kinagabihan, inihatid ni Noah si Henry hanggang sa harapang tarangkahan upang makauwi na ito, at doon niya napansin na naroon pa rin ang mga thug mula kanina na nagmamakaawa para sa kapatawaran, ngunit wala talaga siyang pakialam. Isa sa mga thug ay labis na nainis dahil patuloy siyang binabalewala ni Noah kaya tumayo ito at nagbantang papatayin siya, ngunit madali lamang itong pinabagsak ni Noah nang hindi man lang gumagalaw, kaya tinanong siya ni Henry kung ano ang ginawa niya at ipinaliwanag ni Noah na pinakawalan lamang niya ang kaunting kapangyarihan ni Leviathan upang pakalmayan ang lalaki, na isang malinaw na indikasyon ng kahangahangang antas ng kanyang kontrol. Sa puntong ito ay hindi na nagulat si Henry, at noong gabing iyon din ay nagpa siya si Noah na pumunta sa bayan para sa isang event,
kung saan siya ay mainit na sinalubong ng host na si Raok pagdating niya. Pagpasok nila sa banquet hall, napansin ni Raok ang espada sa baywang ni Noah at agad niyang nakita na kakaiba ito, kaya tinanong niya kung ano iyon, at ipinaliwanag ni Noah na ito ay regalo mula sa kanyang kapatid, ang dakilang espada na Leviathan, na agad ikinagulat ng lahat nang mapagtantong hawak ni Noah ang isang national treasure. May ilang taong naroon na hindi makapaniwala na ang isang bata, kahit pa isa siyang prinsipe, ay maaaring magmay-ari ng isang national treasure, at isa sa kanila, isang lalaking nasa likuran, ang hayagang nagsabi na malamang ay replica toy lamang ang espada. Hindi hinayaan ni Noah na palampasin ang ganitong kawalang galang kaya pinakawalan niya ang kaunting kapangyarihan ng espada upang patunayang ito ay tunay. Ngunit nasobrahan niya ito at muntik nang himatayin ang lahat ng naroon dahil sa napakalakas na enerhiya. Kalaunan ay pinahinto niya ang pagpapalabas ng kapangyarihan at kitang-kita ang pagkayanig ng lahat, ngunit upang ayusin ang sitwasyon ay nagsalita ang host tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Noah dahil nagagawa niyang gamitin ang ganoong sandata, at sumang-ayon na lamang ang lahat dahil ayaw nilang galitin siya. Sa totoo lang ay hindi naman talaga galit si Noah, kundi ang espada mismo ang nagalit kaya ito ang kumilos para sa kanya. Tinanong ng host kung ano ang balak ni Noah na gawin sa lalaking bastos sa kanya, at bagamat ang ganitong sitwasyon ay karaniwang humahantong sa mabigat na parusa, nagpa siya si Noah na palampasin na lamang ito dahil hindi naman ganoon kabigat ang issue. Nagpatuloy ang salo-salo ayon sa plano at isa-isang lumapit ang mga noble kay Noah upang magpakilala, at kasunod ay si Byron Allen, ang pinuno ng Allen Company, kasama ang kanyang anak na si Cindy. Sa isang tingin pa lamang ay agad na napag-alaman ni Noah na adopted si Cindy, na ikinagulat ni Byron, ngunit tama nga ang hinala niya, kaya tinanong ni Byron kung paano niya nalaman iyon, at ipinaliwanag ni Noah na napansin niyang si Byron ay may tindig at kilos ng isang noble na isinilang sa mataas na lipunan, samantalang si Cindy naman ay may asal ng isang taong patuloy pang inaaral ang mga galaw at kaugalian ng ganoong mundo. Dagdag pa rito, nalaman din ni Noah na dati siyang slave batay sa paraan ng pagtingin ni Cindy sa kanya nang banggitin niyang adopted siya, kaya nagsimulang humingi ng paumanhin si Byron dahil hindi niya ito agad na ipaliwanag at nilinaw na totoo ngang binili niya noon si Cindy bilang isang slave, ngunit dahil matalino ito at mabilis matuto ay naisip niyang mas mabuting palakihin siya bilang sariling anak upang balang araw ay maipamana niya rito ang kanyang negosyo. Inakala ni Byron na kamumuhian ni Noah ang ideya ng isang noble na ina-adopt ang isang dating slave bilang anak, ngunit kabaligtaran nito ay lubos na sinang-ayunan ni Noah ang naging desisyon niya, at sinabi pa niyang malugod na tinatanggap sina Byron at ang kanyang anak na bumisita sa kanyang mansion anumang oras dahil nais niyang mas makilala pa ang kanilang mga buhay. Kinabukasan, nagtungo si Noah sa palengke upang maglibot, at habang naroon ay nagkataong nakasalubong niya ang isa pa niyang kapatid, ang 8th prince na si Oscar, na nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon ng mag-isa, kaya ipinaliwanag ni Noah na naglalakad-lakad lamang siya para sa kasiyahan. Hindi makita ni Oscar kung ano ang masaya sa isang simpleng stroll, ngunit dahil wala namang ginagawa si Noah ay inimbitahan niya itong sumama sa isang munting treasure hunt, na agad namang nakakuha ng interes ni Noah kaya pumayag siya, at dinala siya ni Oscar sa Cobalt Street, isang lugar na kilala sa pagbebenta ng napakaraming artifacts, bagamat marami ring counterfeit dito kaya napakahirap makahanap ng tunay na mahalagang gamit. Buong hapon na naghanap sina Noah at Oscar ng disenteng artifact sa merkado, ngunit gaano man kasigasig si Oscar ay wala siyang makitang maganda kaya handa na siyang umuwi, nang biglang may napansin si Noah na isang libro na agad nakakuha ng kanyang atensyon at inalok niya itong bilhin. Sinabi ng may-ari ng pwesto na ang presyo ay 3 rene, at matapos magbayad ay lumapit si Oscar upang tanungin kung may espesyal ba sa librong iyon. Ngunit sa mismong sandaling makita niya ito ay agad niyang napagtanto na iyon ay ang grimoire ng legendary sorcerer na si Andrea, isang bagay na karaniwang nagkakahalaga ng libo-libong rene kaya hindi na malayang nawala ng tindero ang kanyang retirement fund. Tinanong ni Oscar kung paano nalaman ni Noah na grimoire iyon gayong kakaunti lamang ang nakakaalam ng itsura nito, ngunit sa totoo lang ay wala talagang ideya si Noah na grimoire iyon sa simula pa lamang. Nakita lamang ni Noah na tumaas ang isa sa kanyang stats nang hawakan niya ang libro kaya agad niya itong gustong bilhin para sa stat boost, ngunit nang pag-isipan niya ito ng mabuti ay napagtanto niyang kung nagpapataas ito ng stats, malamang ay katulad ito ng kanyang espada, na nangangahulugang may sarili rin itong consciousness. Upang subukan ang teoryang iyon,
Itinutok ni Noah ang Leviathan sa libro at biglang bumuhos palabas ang maitim na enerhiya habang may isang malevolent spirit na lumitaw, dahilan upang maunawaan ni Oscar na ang grimoire ay malamang may selyadong kaluluwa ng sorcerer sa loob nito, at ngayong naging isang vengeful spirit na ito ay aatakehin nito ang anumang nasa paligid. Binalaan ni Oscar si Noah na umatras, ngunit alam na ni Noah kung paano haharapin ang sitwasyon kaya itinaas niya ang kanyang espada at pinakawalan ang isang full power water slash, na tuluyang sumire sa espiritu. Natuwa si Oscar na maayos na nalutas ang problema ngunit nag-alala siya na baka may nasaktan sa kaguluhan, subalit sinabi ni Noah na walang dapat ipag-alala dahil siniguro niyang sa langit niya itinuro ang atake, at labis na kahanga-hanga na nagawa niyang gumawa ng pinakamainam na desisyon sa napakaikling oras. Bagamat mas lalo pang namangha si Oscar sa katotohanang nag-api ni Noah ang espiritu ng isang legendary sorcerer sa isang hampas lamang. Sa sandaling iyon ay lumapit sa kanila ang isang lokal na shop owner na nagngangalang Alan at nagsabing may nais siyang ialok, ipinaliwanag niyang mayroon siyang isang artifact na matagal na niyang hindi magamit ngunit matapos makita ang ipinakitang lakas ni Noah ay naniniwala siyang maaaring magising ito. Naging interesado si Noah kaya sumama siya at si Oscar kay Alan pabalik sa kanyang tindahan kung saan ipinakita sa kanila ang isang espesyal na singsing na para sa karamihan ay walang epekto, ngunit ayon sa mga chismis ay nagigising lamang kapag sinuot ng isang worthy na tao. Bagamat tunog isa itong karaniwang scam, nagpa siya si Noah na subukan pa rin dahil wala naman siyang mawawala, at sa kanyang ikinagulat ay tumugon ang singsing at bumuo ng isang makapangyarihang armor sa paligid ng kanyang katawan. Pinili ni Noah na bilhin ang singsing dahil sa dami ng defensive abilities nito, at habang pauwi na siya ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang pagkakataon upang subukan ito nang muling subukang umatake sa kanya ang Loan Shark mula noon bilang paghihiganti. Automatikong lumikha ang singsing ng isang shield upang ipagtanggol si Noah at agad na napabagsak sa lupa ang lalaki kaya hindi na ito magiging problema, at kalaunan ay nagtungo si Noah sa isa pang pagtatanghal ng singer. At dahil umatake na ito sa isang noble, tuluyan nang napahamak ang loan shark kaya wala nang dapat ipag-alala ang singer tungkol sa kanya. Gayunpaman, napag-alaman ni Noah na hindi pala iyon ang tanging istorbo dahil matapos ng singer ang kanyang performance ay may dalawang lasing na lalaki ang biglang umakyat sa entablado at sinubukang lamandi sa kanya, kaya agad na namagitan si Noah at pinaalis ang mga ito. Ngunit nagsimula na siyang mapagod sa walang katapusang gulo sa lugar kaya sinabi niya sa may-ari na itigil na ang pagtanggap ng mga ganitong klaseng customer. Sumang-ayon ang may-ari na isa nga itong problema, ngunit ipinaliwanag niyang sila lamang ang kanyang mga customer kaya hindi siya makakapagpatuloy sa negosyo kung wala sila, kaya inalok ni Noah na bilhin na lamang ng tuluyan ang negosyo at naglabas siya ng isang malaking supot ng barya. Lumapit ang singer kay Noah upang magpasalamat sa pagprotekta sa kanya at sinabi niyang hindi niya alam kung paano niya ito mababayaran, ngunit sinabi ni Noah na ang tanging gusto niya lamang ay marinig siyang kumanta kaya hiniling niyang magtanghal pa siya ng isang kanta para sa kanya. Isang umaga, habang naghahanda si Noah para sa araw ay nakatanggap siya ng balita na si Marley, ang general ng Halljoy, ay dumating upang bumisita, at dahil ang Halljoy ay isa sa mga pinaka-promising na lupain sa loob ng kanyang fief, pumayag si Noah na makipagkita at inutusan ang kanyang mga maid na papasukin ito. Binati siya ni Marley sa meeting room ngunit sinabi ni Noah na hindi na kailangan ang mga ganoong formalidad at pinaupo na lamang siya, at unang nagkakilala sina Marley at Noah 1 taon at kalahati na ang nakalipas, noong una pa lamang may talaga si Marley bilang general ng Halljoy, kaya tinanong ni Noah kung kumusta na ang kalagayan doon. Naalala niyang binigyan si Marley ng isang Imperial Order upang pamahalaan ang flood control ng lugar, ngunit sa itsura pa lamang ng mukha nito ay halatang hindi maayos ang takbo ng mga bagay, dahil ang Halljoy ay isang masaganang lupain ng taniman ng butil na nasa kahabaan ng isang paikat na ilog, na dahilan kung bakit madalas itong bain kaya nag-utos ang Emperor na maglaan ng pondo para sa disaster relief. Ipinaliwanag ni Marley na wala pa siyang nagagawang makabuluhang pagbabago at ang pangunahing dahilan ay patuloy na naghahanap ng palusot ang Minister of Finance upang hindi ilabas ang kinakailangang pondo, bagay na labis na ikinagalit ni Noah dahil malinaw itong tunog ng isang kaso ng misappropriation ng national funds. Kaya inutusan ni Noah si Marley na sumama sa kanya dahil bibisita sila sa minister, at makalipas ang ilang sandali ay dumalaw si Noah sa Minister of Finance habang tanghalian. At gaya ng inaasahan niya ay kasing ganid at kasing dulas ito ng kanyang inaakala.
Sinubukan munang bulahin ng minister si Noah, ngunit direkta siyang tinanong ni Noah kung bakit hindi nito ibinibigay kay Marley ang pondong kailangan upang pamahalaan ang pagbaha sa Haljoy. Nanatiling kalmado ang minister at sinabing may mabuti siyang dahilan, ngunit agad siyang pinutol ni Noah at binalaan na huwag siyang maliitin dahil lamang sa bata siya, sapagkat ang pagmamaliit sa isang prinsipe ay isang krimeng may parusang kamatayan. Dahil dito ay nagsimulang kabahan ang minister kaya dali niyang ipinaliwanag na noong nakaraang taon ay pinagkalooban ng emperor ang Haljoy ng tax exemption dahil sa baha, kaya inakala niyang makatarungan lamang na gamitin ng Haljoy ang perang natipid nila upang ayusin ang pagbaha ngayong taon, isang paliwanag na itinuturing ni Noah bilang pinakawalang kwentang dahilan na narinig niya sa loob ng 6 na maikling taon ng kanyang buhay sa mundong ito. Tinanong niya ang minister kung inaakala ba nitong isa siyang tanga, dahil malinaw na ibinigay ang tax exemption dahil wala talagang perang maibayad ang Haljoy noong nakaraang taon, kaya ang pagsasalita ng minister na para bang mayroon pa silang perang iyon ay isang direktang insulto sa katalinuhan ni Noah. Napagtanto ng minister na nasa malubhang problema na siya kaya desperado siyang nag-isip ng panibagong palusot at sinabi na hindi niya maaaring ilabas ang pondo para sa baha dahil kailangan niya ito para sa emperor, sa pag-aakalang kapag ginamit niya ang pangalan ng emperor ay hindi na siya masusupalpal ni Noah. Idinagdag pa niya na tumatanda na raw ang emperor kaya nais niyang magpagawa ng isang royal villa para rito. Ngunit ito ang tuluyang nagpasabog ng galit ni Noah dahil sinabi niyang nakagawa na ang minister ng isang mabigat na krimen sapagkat hindi lamang nito tinawag na matanda ang emperor kundi ginamit pa ang pangalan nito upang pagtakpan ang kanyang katiwalian, at lalo pang pinalala ng dahilan nitong kasing bobo ng may binabahang teritoryo pero kailangan kong gamitin ang pera para magpatayo ng villa. Dahil dito ay nagsimulang magmakaawa ang minister ng kapatawaran matapos niyang mapagtantong lubha niyang ipinahamak ang sarili niya. Ngunit sinabi ni Noah sa minister na kung ayaw nitong makarating sa emperor ang lahat ng ito, mas mabuting ibigay na niya agad ang pondo. Kaya nagpanik ang minister at nagmadaling sundin ang utos ni Noah, at malinaw na opisyal nang naresolba ang usapin. Dahil dito ay nagpasalamat si Marley kay Noah sa tulong nito at humingi rin ng paumanhin sa pagkakasangkot niya kay Noah sa ganitong problema, ngunit ipinaliwanag niyang wala talaga siyang ibang pagpipilian dahil imposible niyang harapin mag-isa ang Prime Minister. Habang naghahanda si Noah na umuwi, bigla siyang nakatanggap ng mensahe na nais siyang makipagpulong ng Emperor, na ikinagulat niya dahil bihira siyang ipatawag ng kanyang ama ng biglaan, kaya tiyak na mahalaga ito, dahilan upang agad niyang iwan ang lahat at magtungo sa kastilyo ng kanyang ama. Pagdating niya roon ay binati niya ang Emperor, ngunit sinabi nitong hindi na kailangang maging formal sa harap niya, at agad siyang binati sa mahusay na paraan ng pagharap niya sa Minister of Finance, bagay na ikinagulat ni Noah dahil parang ilang minuto pa lamang ang nakalipas mula nang mangyari iyon, subalit ipinaliwanag ng Emperor na ang impormasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata, at bilang emperor ay walang kapantay ang kanyang information network. Nagpasalamat si Noah sa papuri ng kanyang ama ngunit sinabi niyang ginawa lamang niya ang sa tingin niya ay tama. Gayunpaman ay humanga ang emperor dahil sa kabila ng murang edad na 6 na taon ay kaya niyang makita agad ang panlilinlang ng iba. Nabalitaan din nito kung paano napaamo ni Noah ang kapangyarihan ni Leviathan sa napakaikling panahon, isang tunay na kahanga-hangang gawa lalo na kung isasaalang-alang ang madilim na kalikasan ng espada. At batid ni Noah kung gaano kadelikado ang Leviathan dahil tiyak na napatay nito ang lahat ng tao sa party kung hindi niya ito napigilan. Ngunit kahit napakalakas ng espada, aminado si Noah na hindi pa niya lubusang alam kung paano gamitin ng maayos ang isang espada, kaya naghanda ang emperor ng isang instructor para sa kanya, si Damian Noble, ang pinakadakilang swordsman ng empire na wala pang sino man ang nakatalo, at nais ng emperor na matutunan ni Noah ang lahat ng makakaya niya mula rito. Sumang-ayon si Noah sa nasabing kasunduan, ngunit bago pa man magsimula ang formal na mga aralin ay sinabi ni Damian na nais muna niyang magkaroon ng isang friendly duel kay Noah, na sa tingin ng Emperor ay hindi patas dahil wala pang kaalaman si Noah sa pakikipaglaban gamit ang espada, subalit tiniyak ni Damian na isa lamang itong simpleng pagsubok upang masukat kung gaano kalaki ang potensyal ni Noah, kaya kalaunan ay pumayag din ang Emperor. Itinaas ni Damian ang kanyang espada at sinabi kay Noah na umatake sa anumang paraang gusto niya, kaya hinawakan ni Noah ang Leviathan at buong tapang na sumugod, at habang sila ay naglalaban ay naramdaman ni Noah na dumadaloy sa kanya ang mga alaala at kasanayan ng mga naunang gumamit ng Leviathan,
dahilan upang lalong hamasa ang kanyang swordplay sa bawat segundo. Kalaunan ay nagtagpo ang kanilang mga espada, at sa sandaling inakala ni Damian na nasa kanya na ang kalamangan ay biglang inundayan ni Noah ng pataas na hagod ang kanyang espada, tuluyang natanggal ang sandata ng pinakadakilang swordsman ng Empire at iniwang tulalang-tulala kapwa si Damian at ang Emperor. Taglay ni Noah ang antas ng kasanayan ng isang tunay na swordmaster kaya wala nang natitira pang maituturo sa kanya, at labis na namangha ang Emperor sa katotohanang natalo ng kanyang 6 na taong gulang na anak ang pinakadakilang swordsman ng Empire, at lubos siyang ipinagmamalaki sa nagawang tagumpay. Bilang gantimpala, inalok ng Emperor si Noah na maging head ng Knight Selection Exam ng taong iyon, isang karangalang labis niyang ikinatuwa. Ang Knight Selection Exam ay isang taunang kaganapan na nilalahukan ng mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo, at sa loob ng Empire ay napakahalaga ng military might, kung saan ang mga mandirigma ay nagwawagi muna sa kanilang regional preliminaries bago magtipon-tipon sa capital para sa huling labanan, at ang magtatagumpay ay magkakamit ng titulong Knight. Ang unang tungkulin ng isang bagong Knight ay maging subordinate ng head judge ng torneo, at sa tuwing nakakakuha si Noah ng isang talented subordinate ay tumataas ang kanyang stats, kaya labis siyang nasasabik sa maaaring mangyari. Karaniwan ay isinasagawa ang judging sa pamamagitan ng round robin o elimination, ngunit may ibang ideya si Noah para sa torneo ngayong taon, kaya humiling siya ng pahintulot na kanselahin ang regional preliminaries at idaos na lamang ang buong torneo sa capital. Ang dahilan ni Noah ay nais niyang personal na makita ang lahat ng laban at ayaw niyang may mga malalakas na kandidato na maalis dahil lamang sa mga arbitrary na dahilan kapag wala siya roon upang pigilan ito, at sinabi ng Emperor na malaya siyang gawin ang anumang nais niya kaya agad nang isinulong ni Noah ang kanyang plano. Pagbalik sa bahay, tinanong ni Noah si Zoe kung ang kanyang hometown ba ay karaniwang nagpapadala ng mga kalahok sa Knight Selection Exam. At kinumpirma niya ito ngunit idinagdag na kadalasan ay iisa lamang ang ipinapadala ng kanilang nayon sa pag-asang makikilala ito at madadala ang pangalan ng kanilang lugar. At ipinaalam ni Noah na napagpasyahan niyang alisin na ang regional preliminaries kaya malaya na ang kanilang nayon na magpadala ng kahit ilang kandidato ang nais nila. Naikinatuwa ni Zoe, ngunit sinabi rin niyang may isa pang malaking problema dahil isa sa mga dahilan kung bakit iisa lamang ang ipinapadala nila ay hindi nila kayang tustusan ang gastos sa biyahe at pananatili sa capital sa buong tagal ng exam, at halos buong nayon na ang nag-aambagan para lamang masuportahan ng isang kandidato kaya hindi talaga posible ang magpadala ng marami. Gayunpaman, ayaw ni Noah na mapigilan ang mga talented na tao dahil lamang sa kakulangan sa pera kaya nagpasya siyang sagutin ang lahat ng travel at lodging expenses ng lahat ng kandidato ngayong taon, isang napakagandang ideya nga ngunit nangangailangan ito ng napakalaking halaga dahil sa dami ng taong kailangang patuloyin, at malinaw na wala silang ganoong kalaking perang maaaring basta gastusin. Ngunit may nakahanda ng plano si Noah dahil sinabi niyang bibilhin niya ang lahat ng bakanteng gusali sa lugar upang gawing tirahan ng mga kandidato, at kung hindi pa iyon sapat ay magpapagawa siya ng isang hostel upang mapagkasya ang lahat, sa paraang kahit matapos ang torneo ay may silbi pa rin ang perang ginastos. Pagdating naman sa pagkain, balak niyang kumonsulta sa lahat ng merchant na may koneksyon siya upang makuha ang pinakamagandang deal. At kalaunan ay nagpatawag siya ng meeting kasama si Byron upang humingi ng estimated cost para sa kanyang plano, ngunit nang ibigay ni Byron ang tansya ay nagulat si Noah dahil sobrang baba ng presyo at imposibleng kumita si Byron sa ganoong mga numero, subalit sinabi ni Byron na hindi iyon problema dahil nais lamang niyang maging kapakipakinabang sa prinsipe, isang paliwanag na hindi basta-basta pinaniwalaan ni Noah. Alam ni Noah na hindi kailanman nagbibigay ng libre ang mga merchant kaya direkta niyang tinanong si Byron na sabihin na kung ano talaga ang gusto nito kapalit ng tulong. At nagulat si Byron na alam ni Noah kung paano gumagana ang negosyo kahit napakabata pa nito, kaya inamin niyang wala na ring saysay ang magpaligoy-ligoy at ipinaliwanag na may selection process para sa castle staff at umaasa siyang maaaring tumulong si Noah upang maipasok ang isa sa kanyang mga servant. Dahil sa ganitong paraan ay magiging isa siya sa mga unang makakaalam kung may mahalagang bagay na mangyayari sa loob ng castle. Pumayag si Noah sa kasunduan at bilang patunay ng kanyang katapatan ay nanumpa si Byron na susuportahan niya si Noah at si Noah lamang sa loob ng royal family. At ang pagkakaroon kay Byron bilang subordinate ay agad na nagpalakas ng kanyang stats, ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang stat window ay napansin niyang bumaba ng isang rank ang kanyang water magic stat,
At dahil ang mataas niyang water stat ay nagmumula sa mga teritoryong pagmamayari niya, malinaw na may masamang nangyayari sa Alia. Agad siyang nagtungo sa kanyang ama upang ipaalam na may problema sa Alria, at bagamat naniwala ang Emperor sa kanya ay tinanong nito kung paano niya nalaman iyon, na hindi naman maaaring ipaliwanag ni Noah ang tungkol sa kanyang stat screen kaya nanatili siyang malabo at sinabing matagal na niyang napapansin ang mga senyales, na tila sapat na upang masiyahan ang Emperor. Ipinagpatuloy ng Emperor ang pagpapaliwanag ng sitwasyon at doon nalaman ni Noah na may nagaganap palang rebellion sa lugar, kaya tinanong siya ng Emperor kung nais ba niyang personal na humawak sa usapin, ngunit matapos pag-isipan ay tumanggi si Noah dahil bagamat karamihan sa mga noble ay agad sasunggab sa pagkakataong makakuha ng karangalan sa digmaan, naniniwala siyang mas angkop si Henry dahil mas may karanasan ito sa ganitong uri ng sitwasyon. Kinagabihan, magkasama sina Henry at Noah sa isang carriage nang tanungin siya ni Henry kung sigurado ba siya sa desisyong iyon, dahil sa paraan ng pamamalakad ng bansang ito ay maaari sanang tumaas ng malaki ang kanyang status kung nakamit niya ang isang dakilang tagumpay sa labanan. Ipinaliwanag ni Noah na hindi pa siya sapat na bihasa upang ipadala sa isang labanan, at kahit pa makahanap siya ng paraan upang mabuhay, marami pa ring sundalo ang malamang na mamamatay ng walang kabuluhan, at iyon ay isang bagay na nais niyang iwasan. Ngunit biglang nagbabala si Leviathan kay Noah tungkol sa isang hostile intent sa unahan kaya agad niyang sinabi sa driver na ihinto ang carriage. Alam niyang tiyak na ang mga rebelde iyon na nagtatangkang paslangin siya, at dahil siya ang tunay na target ay tumakbo siya palayo upang mailayo si Henry sa panganib, ngunit biglang may 4 na water jet ang sumirit mula sa lupa at sabay-sabay na tumama sa kanya habang lumilitaw ang mga rebelde. Subalit dahil naipagtanggol na niya ang sarili gamit ang kanyang shield ay wala siyang kahit anong pinsalang tinamo. Sinubukan pa siyang sugurin ng mga rebelde ngunit labis na silang kapos sa kakayahan upang harapin siya kaya madali silang pinabagsak ni Noah sa loob lamang ng ilang segundo. Namangha si Henry sa kung gaano kadaling napabagsak ni Noah ang mga rebelde, ngunit nang hinayang siya dahil akala niya ay wala silang na-interrogate upang makakuha ng mahalagang impormasyon, kaya ipinaalam ni Noah na buhay pa ang mga rebelde at pinatulog lamang niya ang mga ito, dahilan upang malaya na ngayong mag-interrogate si Henry hanggat gusto niya. Kalaunan ay nalaman ni Noah na ang mga Almarayan rebels ay karamihang binubuo ng cavalry. Ngunit dahil walang horse farm ang Alria ay malinaw na nanggagaling sa labas ng teritoryo ang kanilang mga kabayo at supply. At nang mapagtanto ito ay nakaisip si Noah ng isang plano kaya ipinatawag niya si Byron at inutusan itong bilhin ang lahat ng horse feed sa mga rehiyong nakapaligid sa Alria, sa paraang mauubusan din ng pagkain ang mga kabayo ng mga rebelde at magiging mas madali para kay Henry na tuluyang durugin ang rebellion. Kalaunan, nakipagkita si Noah sa emperador at base sa mga assassin na nahuli niya, lumalabas na ang tanging pakay ng mga rebelde ay dukutin siya upang gamitin bilang bargain ng chip. Ngunit dahil sa sobrang dali nilang inamin ito, iniisip ni Noah na maaaring may itinatago pa silang ibang lihim. Ganito rin ang hinala ng hari, subalit tiniyak niya kay Noah na may sarili siyang mga paraan pagdating sa pagpapasalita ng mga bihag, at alam ni Noah na malamang ang ibig sabihin nito ay daraan ang mga bihag sa matinding paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ngunit mas pinili niyang huwag makialam sa ganoong bagay kaya sinabi niyang iiwan na lamang niya sa kanyang ama ang pagtotorture. Pagkatapos nito, binati ng emperador si Noah sa mahusay niyang pagtatanggol sa sarili, dahil kung siya ay nahuli, mapipilitan sana ang emperyo na gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Pinuri rin niya si Noah sa napakatalinong ideya nitong gutuman ang mga kabayo ng mga rebelde, ngunit nagtataka si Noah kung paano nalaman iyon ng emperador gayong kakabigay lang niya ng utos na iyon. Ipinaliwanag ng emperador na kahit sino ay maaaring makaisip ng taktikang pagpapagutom, ngunit isang tunay na henyo lamang ang makakaisip na ang ganitong hakbang ay magtutulak sa mga rebelde na umatake sa mga nakapaligid na mamamayan, kaya labis siyang ipinagmamalaki si Noah. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Noah nang salubungin siya ni Byron, na mukhang natapos na ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Noah, at sinabi nitong magiging madali para sa kanila na makuha ang lahat ng horse fee bago pa man ito mabili ng mga rebelde. Subalit binalaan niya si Noah na ang leader ng mga rebelde na si Karen ay labis na matyaga at gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin kaya kailangan niyang mag-ingat. Sa sandaling iyon, lumapit si Zoe kay Noah at ipinaalam na may isang sugatang lalaki na nakatayo sa gate na nagsasabing may mahalagang ulat siyang kailangang ibigay kay Noah,
kaya agad na naintriga si Noah at nagtungo sa gate upang makilala ang lalaki, at doon niya nalaman na isa pala itong knight na naglilingkod sa Almeria. Ipinaalam ng knight kay Noah na kamakailan lamang ay nagpasimula ng isang rebelyon ang kanyang superior sa Almeria at inutusan siyang sumali sa puwersa ng mga rebelde, ngunit hindi niya ito may sakmura kaya siya ay tumakas upang iulat ang nangyayari kay Noah. Alam na ni Noah ang tungkol sa rebelyon, ngunit pinasalamatan pa rin niya ang knight sa pagbibigay ng impormasyon at inutusan ang kanyang maid na gamutin ang mga sugat nito. At bukod pa rito ay nagpasya siyang bigyan ng knight ng gantimpalang 1,000 rene bilang pagkilala sa kanyang katapatan. Nagulat si Byron sa desisyong ito dahil para sa kanya ay hindi nakapakipakinabang ang impormasyong ibinigay ng knight, ngunit alam ni Noah iyon at ipinaliwanag na ang mismong katotohanang pinili ng knight na maglakbay hanggang dito upang ihatid ang ulat, kahit alam niyang inilalagay niya sa panganib ang kanyang sariling buhay, ay patunay ng tunay na katapatan, at iyon ang nais gantimpalaan ni Noah. Makalipas ang kaunting oras, nasa opisina si Noah at nag-aasikaso ng ilang papeles nang biglang pumasok si Zoe na halatang labis ang kaba, bumagsak siya sa sahig at iniabot kay Noah ang isang supot ng barya, ngunit hindi agad maintindihan ni Noah kung ano ang nangyayari kaya tinanong niya ito, at sinabi ni Zoe na may isang hindi kilalang lalaki ang nagbigay sa kanya ng bag ng pera at inutusan siyang maghalo ng sleeping drug sa tiyan ni Noah upang madukot siya, kaya minabuti niyang magsumbong. Inakala ni Noah na tiyak na mga rebelde na naman ang may pakana nito, ngunit nagtaka siya kung bakit tinanggap pa ni Zoe ang lason at pera, at ipinaliwanag ni Zoe na hinding-hindi niya kayang ipagkanulo si Noah matapos ang lahat ng nagawa nito para sa kanya, subalit tinakat siya na papatayin kung hindi niya tatanggapin ang trabaho kaya napilitan siyang magkunwaring sumang-ayon. Naunawaan ni Noah ang sitwasyon at labis siyang nagpasalamat na hindi siya ipinagkanulo ni Zoe, kaya inalok niya ito ng bonus na 5,000 rene bilang gantimpala, 10 beses na mas mataas kaysa sa halagang ibinayad ng mga rebelde bilang suhol. Sa una ay tumanggi si Zoe dahil pakiramdam niya ay hindi tama ang tumanggap ng ganoon kalaking halaga, ngunit sinabi ni Noah na tanggapin na lamang ito dahil may pabor siyang ipapagawa sa kanya, at nang sabihin ni Zoe na handa siyang gawin ang kahit ano para sa kanya, ibinunyag ni Noah na kusa niyang iinumin ang sleeping drug at kapag siya ay nakatulog na ay gusto niyang hayaang madala siya ng mga rebelde. Naisip ni Zoe na napakadelikado ng planong ito, ngunit hindi niya kayang suwayin ang utos ni Noah kaya sinunod niya ito, at makalipas ang ilang oras ay natagpuan ni Noah ang sarili niyang nakagapos sa likuran ng isang karwahe. Ito ay eksakto sa inaasahan niya, kaya itinago niya ang lumiit na Leviathan sa loob ng kanyang tainga upang hindi ito maaga ng mga rebelde. At sa kabutihang palad ay suot pa rin niya ang kanyang singsing kaya ginamit niya ang kakayahan nito upang putulin ang mga tali, at nang siya ay tuluyang makalaya ay hiniling niya kay Leviathan na ipakita kung ano ang nangyari habang siya ay walang malay. Sa madaling salita, matapos inumin ang tsaa na may halong sleeping drug, sapilitang pumasok ang mga rebelde at agad na dinala ang walang malay na katawan ni Noah, isinakay siya sa karwaheng ito at tumakas papasok sa kagubatan. At makalipas ang ilang oras ay tila huminto sila upang magpahinga kaya naisip ni Noah na iyon na ang perpektong sandali upang kumilos at lumabas siya ng karwahe upang harapin sila. Sa una ay hindi nag-alala ang mga rebelde nang makita nilang nakawala si Noah dahil inakala nilang imposibleng matalo ng isang bata ang lahat ng ito, ngunit sinimulan ni Noah na isa-isang pabagsakin sila ng walang kahirap-hirap at sa loob lamang ng maikling panahon ay siya na lang ang natitirang nakatayo. Ilang sandali pa ay napansin ni Noah na may paparating na grupo ng mga knight at naroon din si Zoe, kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, at ipinaliwanag ni Zoe na kahit na nasunod ang plano ni Noah, nag-alala pa rin siya kaya kinontak niya ang mga knight at nag-organisa ng isang rescue operation para sa kanya. Pinahalagahan ni Noah ang malasakit na iyon, ngunit wala na ring gaanong kailangang gawin kaya inutusan na lamang niya ang mga knight na asikasuhin ang mga kriminal na kanyang napabagsak. Sinunod ng mga knight ang utos, ngunit habang inililipat ang mga katawan ay may isang nakalaglag na dagger, at napansin ni Noah na may kakaiba rito kaya inutusan niya ang lahat na manatili sa malayo habang sinisiyasat niya ito, dahil ramdam niya ang isang hindi kapanipaniwalang dami ng males na nagmumula sa sandatang iyon at malinaw na ito ay curse ng isang tao. Gayunpaman, ang mga curse ay may dalawang direksyon, at ngayon ay magagamit ito ni Noah upang matunton ang may-ari nito. Kaya inihanda niya si Leviathan at naghandang gamitin ang kapangyarihan nito upang tuluyang tapusin ang laban,
habang isang napakalaking enerhiya ang inilunsad paitaas sa himpapawid at di naglaon ay umabot sa stratosphere bago muling nagbago ng direksyon patungo sa isang tiyak na target. Ang tinutukoy na target ay si Karen, ang leader ng mga rebelde, at bago pa man niya maunawaan kung ano ang tumama sa kanya ay tuluyan na siyang na-obliterate. Kinaumagahan, ipinatawag ng emperador si Noah sa isang pagpupulong upang ipaalam kung gaano siya ipinagmamalaki, dahil kagagaling lang niyang malaman na ang leader ng mga rebelde ay napatay matapos mapugutan ng ulo ng isang intercontinental sword strike, at ikinatuwa na lamang ni Noah na gumana ito dahil wala siyang kasiguruhan kung talagang tinamaan nito si Karen noong nakaraang gabi. Sa pagkamatay ng leader ng mga rebelde, mabilis na nalugmok sa kaguluhan ang natitirang puwersa ng rebelyon, at hindi nagtagal ay nagawang ganap na supulan ni Henry ang mga ito. Nang tuluyan ng mahuli ang bawat kalahok sa rebelyon, nagsagawa ng isang pulong upang ipahayag ang parusang ipapataw sa kanila dahil sa kanilang krimen, at labis na nagalit ang emperador sa tangkang pag-agaw ng mga rebelde sa lupain ni Noah kaya iniutos niyang silang lahat ay parusahan sa pamamagitan ng drawing and quartering. Nagsimulang magdiwang ang lahat sa desisyon ng emperador dahil wala ni isa ang mangangahas na kwestiyonin siya. Subalit may naisabihin si Noah at ipinaalam niya sa kanyang ama na hindi niya iniisip na ang drawing and quartering ang tamang hakbang sa kasong ito, hindi dahil nais niyang patawarin ang mga salarin, kundi dahil malinaw na nakasaad sa imperial law ang tamang parusa para sa rebelyon kung saan ang mga lider ay dapat bitayin at ang mga lumahok ay pugutan ng ulo. Para sa emperador, masyadong magaan ang isang walang sakit na kamatayan para sa mga taong iyon, ngunit iginiit ni Noah na kahit siya ay emperador ay kailangan pa rin niyang sundin ang imperial law, dahil kung hindi ay masisira ang integridad ng royal family. Napagtanto ng emperador na tama si Noah, ngunit sinabi niyang hindi siya masisiyahan kung magiging banayad ang parusa, kaya iniutos niyang ipataw ang pinakamabigat na parusa na pinahihintulutan ng batas ng walang anumang leniency, at wala namang pagtutol si Noah dito. Kaya ginawang opisyal ng emperador ang desisyon at inatasan ang prime minister na tiyaking maisasagawa ng tama ang lahat ng parusa. Sa una ay nanahimik ang lahat ng mga noble sa bulwagan dahil hindi nila alam kung paano tutugan ang emperador sa matapang na asal ni Noah, ngunit nang makita nilang panig ang emperador kay Noah ay agad silang nagsimulang magpuri sa kanya dahil sa kanyang kahanga-hangang tapang. Nang matapos ang pagdinig, tumayo ang emperador mula sa kanyang trono at lumapit kay Noah upang pasalamatan siya sa pagiging prangka niya kanina dahil napigilan niya itong madungisan ang mabuting pangalan ng emperyo, at sinabi rin niyang balak niya itong gantimpalaan sa kanyang nagawa. Ipinahayag ng emperador na bibigyan niya si Noah ng isang titulo, dahil bagamat kayang tumindig ng kahit sinong anak laban sa kanilang ama, ang karunungang gawin ito sa tamang oras ay isang talento na nararapat kilalanin. Kaya opisyal niyang inanunsyo na si Noah ay kikilalanin bilang ang Wise Prince, isang napakalaking karangalan dahil ito ay isang napakabihirang titulo. Sa totoo lang, kung ilang taon lang sana ang tanda ni Noah, maaaring isinaalang-alang pa ng emperador na italaga siya bilang crown prince sa mismong sandaling iyon, ngunit dahil masyado pa siyang bata para sa ganoong posisyon ay ito muna ang pinakamataas na gantimpalang maaari niyang makuha sa ngayon. Bukod dito, naalala ng emperador na malapit nang magsimula ang night selection exam kaya tinanong niya si Noah kung napagdesisyonan na ba nito kung paano niya ito huhusgahan, at sinabi ni Noah na mayroon na siyang isang perpektong plano para sa nasabing kaganapan ngunit mas nais niyang ipaliwanag ang mga detalye ng pribado kaya hiniling niya sa emperador na maghintay muna hanggang sa mamaya. Matapos opisyal na matapos ang pagdinig, dinala ni Noah ang emperador sa hardin at nagpatayo ng 4 na tagapaglingkod sa paligid na may hawak na mga timba ng tubig habang siya ay umiinom ng isang tasa ng tsaa, at nang ibigay niya ang hudyat ay sabay-sabay na tinangka ng 4 na tagapaglingkod na buhusan siya ng tubig. Ngunit walang kahirap-hirap na ginamit ni Noah ang ring shield niya upang harangin ang bawat patak ng tubig, at ito ang eksaktong paraan na balak niyang gamitin sa paghuhusga sa mga kalahok ng selection exam, dahil isa-isa niya silang papatakihin at huhusgahan ang kanilang kakayahan base sa kung gaano sila kalapit na makapagtama sa kanya. Humanga ang emperador sa pamamaraang ito dahil nababawasan nito ang bigat at stress ng paghusga kay Noah habang sinisiguro na patas at pantay ang laban para sa lahat. Subalit bahagya rin siyang nag-aalala sa posibleng panganib dahil kung sakaling may isang kalahok na sapat ang lakas upang basagin ang shield ni Noah ay maaari siyang malabhang masaktan. Batid ni Noah ang mga panganib na ito ngunit tiniyak niya sa kanyang ama na magiging maayos ang lahat dahil may nakahanda na siyang mga hakbang sakaling mangyari iyon.
Kalaunan, nagtungo ang emperador sa Royal Treasury kasama ang Prime Minister, at habang sila ay naglalakad ay tinanong siya ng Prime Minister kung sigurado ba siyang tamang ideya ang hayagang ipahayag na itinuturing niyang isang mahusay na kandidato si Noah bilang kanyang magiging kahalili. Ngunit para sa emperador ay wala itong anumang problema dahil malinaw naman na si Noah ay isang henyo. Tutal, sa murang edad nito ay nagawa niyang pabagsakin ang isang lider ng kaaway nang hindi man lang tumuntong sa isang battlefield, at iyon ay isang tagumpay na tunay na karapat-dapat kilalanin. Bukod pa sa katotohanan ang magic sword na nasa kanyang pagmamay-ari ay nagtataglay ng hindi maisip na lakas at hanggang ngayon ay may bahagi pa rin ng kapangyarihan nito na nananatiling sealed dahil masyado itong mapanganib para sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, may pakiramdam ang emperador na marahil ay kayang-kaya itong hawakan ni Noah, at dito nagtatapos ang episode 4. Sa wakas ay dumating ang araw ng Night Selection Tournament at ipinaalam na sa lahat ang mga patakaran ng paligsahang ito. Kung saan si Noah ay uupo lamang sa kanyang upuan buong araw at isa-isang lalapit ang bawat night candidate upang atakihin siya. Ngunit sapat na sapat ang kanyang shield upang pigilan ang lahat ng kanilang mga pag-atake kaya wala ni isa man ang nakalapit o nakapinsala sa kanya. At kahit ang paggamit ng magic ay tuluyang walang epekto sa kanyang depensa kaya malinaw na tila wala talagang may kakayahang manalo laban sa kanya. Hanggang sa lumipas ang oras at dumating ang huling kalahok ng araw. Kung saan lumabas si Shirley sa entablado, hinugot ang kanyang espada. At buong lakas na sumugod kay Noah, agad na nag-activate ang shield ni Noah gaya ng inaasahan ngunit sa hindi niya inaakalang pangyayari ay nagawang hiwain ng espada ni Shirley ang shield at bahagyang masugatan ang kanyang braso. Dahilan upang agad siyang hulihin ng mga gwardya dahil sa pananakit sa prinsipe. Ngunit pinigilan sila ni Noah at inutusan na pakawalan agad si Shirley dahil ang pag-atake sa kanya mismo ang layunin ng paligsahan at hindi niya ito itinatag kung hindi siya handang tumanggap ng ilang sugat bilang resulta. At dahil nagawa ni Shirley na basagin ang kanyang depensa ay inanunsyo ni Noah na siya ay pumasa sa kanyang pagsubok. Kalaunan ay inimbitahan niya si Shirley sa kanyang quarters at nang makarating sila roon ay may kaba nitong tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagpasa niya sa test. Iniisip niyang siya ay parurusahan dahil sa pananakit sa kanya ngunit ipinaliwanag ni Noah na wala siyang anumang galit laban sa kanya at sa katunayan ay nais pa niyang atakihin siya muli. Bagamat nag-aalinlangan at kinakabahan pa rin si Shirley ay ipinaalala ni Noah na siya ay isang knight at tungkulin niyang sundin ang kanyang mga utos anuman ang mga ito. Kaya muli niyang hinawakan ang espada at sumugod kay Noah. Nag-activate muli ang kanyang shield ngunit hindi tulad ng nauna ay hindi na ito nabasag gaano man kalakas ang itulak ni Shirley. At doon ipinaliwanag ni Noah na kaya naman niya talagang pigilan si Shirley noong mismong contest kung nanaisin niya ngunit sinadya niyang hayaan ito dahil nais niyang makita kung siya ay isang knight na susunod sa utos ng buo kahit pa delikado ang sitwasyon, dahil karamihan ay magpipigil sa takot na masaktan si Noah, samantalang si Shirley ay buong lakas na sumugod ng walang pag-aalinlangan. At ito mismo ang uri ng commitment na hinahanap ni Noah. Kaya naman nanumpa si Shirley ng kanyang walang hanggang katapatan sa kanya. At nang silipin ni Noah ang kanyang stat screen ay napagtanto niyang ang pagkakaroon kay Shirley bilang subordinate ay agad na nagbigay sa kanya ng malaking boost. At sa sandaling iyon ay dumating si Zoe kasama ang isang doktor upang gamutin ang sugat ni Noah dahil kailangan pa rin itong asikasuhin. At sa kabutihang palad ay hindi tinamaan ng atake ni Shirley ang anumang buto o pangunahing ugat kaya mabilis na nagawa ng doktor na gamutin si Noah. Labis na namangha si Shirley dahil wala siyang ideya na maaaring gamutin ang mga sugat sa ganitong paraan lalo na't wala ni isang doktor sa kanilang nayon. Ikinagulat ito ni Noah kaya tinanong niya si Shirley kung ano ang karaniwang ginagawa ng mga tao sa kanilang lugar kapag may nagkakasakit. At ipinaliwanag ni Shirley na hinahayaan na lamang nila ito at umaasang gagaling mag-isa. Nakadalasan ay hindi nagtatapos ng maayos, hindi ito matanggap ni Noah kaya tinanong niya ang doktor kung ano ang pinakamabilis na paraan upang maging doktor at sinabihan siyang kinakailangang magsimula bilang apprentice. Kaya humarap si Noah kay Shirley at inutusan siyang tipunin ang pinakamatalino at pinakamasisipag na tao mula sa kanilang nayon at dalhin sila sa kanya dahil ipapa-apprentice niya ang mga ito sa doktor. Tiniyak din niya na siya na ang sisigat sa lahat ng gastusin kaya wala na itong dapat ipag-alala. Dahilan upang labis na magpasalamat si Shirley sa konsiderasyon ni Noah. At ngayon na isa na si Shirley sa mga knight ni Noah ay naninirahan na siya sa mansyon.
Kaya kinabukasan ay nagising siya at naghanda para sa kanyang mga tungkulin at habang pababa ng hagdan ay nasalubong niya si Zoe. Binati niya ito at sinabi na halos hindi siya nakatulog kagabi dahil hindi pa siya sanay matulog sa napakalaking silid. At tunay siyang namangha sa kung gaano kahusay alagaan ang mga servants sa lugar na ito. At malinaw na mahal nila si Noah higit kanino man dahil sa maayos niyang pakikitungo sa kanila. Kilala sa buong kaharian na si Noah ang pinakamasamang loob sa lahat ng prinsipe, na hindi naman mahirap paniwalaan dahil karamihan sa mga royal ay mayayabang at masusungit, ngunit minamahal si Noah dahil hindi niya hinahayaang baguhin ng kanyang estado ang paraan ng pakikitungo niya sa iba, at sa katunayan ay hindi mabilang ang mga dalagang handang gawin ang lahat para lamang magkaroon ng pagkakataong maging bride ni Noah. At nagsimula ring asarin ng iba pang mga maid si Zoe dahil alam nilang siya ang pinakamas may gusto kay Noah sa kanilang lahat. Ngunit mahiyain niyang itinanggi ang anumang romantic feelings at sinabing nais lamang niyang maging kapakipakinabang kay Noah. At ganoon din ang nararamdaman ni Shirley. Kalaunan sa araw na iyon ay abala si Noah sa pagtatatak ng ilang dokumento habang nasa tabi niya si Shirley. At maya-maya ay dumating ang isang knight upang ipaalam kay Noah na ang listahan ng mga knight candidates na kanyang pinili ay opisyal nang naaprubahan. Pinasalamatan ni Noah ang knight sa kanyang ginawa at sinabi na maaari na itong umalis. Ngunit hiniling niya kay Shirley na samahan ito palabas. Hindi pa sanay si Shirley sa ideya na isa na siyang high-rank ang knight kaya magalang siyang yumuko upang pasalamatan ang knight sa pagbisita. Ngunit sinabi nito na hindi na kailangan dahil mas mataas na ang ranggo ni Shirley kaysa sa kanya ngayon. At nakikita niyang magiging isang mahusay na knight si Shirley. Bago siya umalis ay binigyan pa niya ito ng payo at sinabing napakaganda ng pagkakataong nakuha niya bilang knight ni Noah kaya huwag na huwag niya itong sisirain. At pagsapit ng gabi ay nagdao si Noah ng isang handaan at inimbitahan ang paborito niyang singer upang magtanghal. Ang party ay bilang paggunita sa kanyang tagumpay sa night selection competition at inimbitahan din niya si Marley bilang pasasalamat sa lahat ng pagsisikap nito upang maging matagumpay ang event. Ipinaalam din ni Noah kay Marley na naroon sa silid ang lahat ng merchant groups na may koneksyon sa kanya kaya makabubuti kung makapagtatatag siya ng magandang relasyon sa mga ito dahil makakatulong iyon sa paglago ng kanyang negosyo. Natapos ang pagtatanghal ng singer at labis na nasiyahan si Noah. Ngunit bigla namang lumapit si Zoe dala ang isang liham at sinabi niyang ito ay naka-address kay Noah bagamat hindi niya alam kung tungkol saan ito. Sinilip ni Noah ang sulat dahil sa pag-uusisa ngunit hindi rin niya agad naunawaan ang ibig sabihin nito. Tinanong niya kung sino ang naghatid ng liham ngunit ayon sa mga gwardya ay tumakas ang lalaking responsable matapos itong iwan kaya walang paraan upang malaman kung sino ang nasa likod nito. Nagpasya si Noah na buksan ang liham upang malaman ang laman nito ngunit binalaan siya ni Shirley na huwag gawin iyon dahil maaaring isa itong uri ng patibong. Batid ni Noah ang mga posibleng panganib ngunit dahil hindi nagpapakita ng anumang reaksyon si Leviathan ay nakatitiyak siyang ang liham ay hindi banta sa kanyang buhay. Binuksan ni Noah ang liham at kumuha ng isang maliit na papel na nagsasaad na ang mga natitirang miyembro ng Almaran Rebels ay nagsimula ng kumilos. Ikinagulat ito ni Zoe dahil akala niya ay matagal nang sumuko ang mga rebelde at nagtaka siya kung ano pa ang maaari nilang binabalak. Ngunit wala ring malinaw na ideya si Noah. Nakasaad din sa liham na ang taong naghatid nito ay bumalik na sa Alria upang magsilbing undercover spy para kay Noah. At ipinagpalagay ni Noah na ang tinutukoy na undercover agent ay ang knight na kamakailan lamang ay nagbalita sa kanya tungkol sa rebelyon. Sumang-ayon si Zoe sa palagay na ito dahil kitang-kita naman na labis na humahanga kay Noah ang lalaking iyon kaya ginagawa niya ang lahat upang tumulong bilang pagpapakita ng respeto. Inakala naman ni Shirley na magandang balita ito ngunit ipinaliwanag ni Noah na sa katunayan ay napakasama nito dahil ang naturang knight ay walang kahit anong tunay na pagsasanay bilang spy kaya kung susubukan niyang gampanan ang papel na iyon ay tiyak na mahuhuli siya kaagad. At kapag nangyari iyon ay siguradong siya ay papahirapan o papatayin. Isang bagay na hindi maaaring hayaan ni Noah kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Malamang ay malapit na si Henry sa teritoryo ng Almaria kaya plano ni Noah na humingi ng tulong sa kanya bagamat walang kasiguraduhan kung aabot siya sa tamang oras. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap si Noah ng liham na tugon mula kay Henry na nagsasabing ginawa nito ang lahat upang iligtas ang knight ngunit nang dumating siya roon ay natuklasan na ang knight at pinahirapan na upang makakuha ng impormasyon.
Ninais ni Noah na sana ay sinabi na lamang ng Knight sa mga rebelde ang lahat ng nalalaman nito dahil wala naman talaga siyang mahalagang impormasyon. Ngunit sa halip ay nanatili itong tahimik sa kabila ng matinding pagpapahirap kaya naiwan siyang nasa kritikal na kondisyon. At nang dumating si Henry ay wala pa rin siyang malay ngunit sa kabutihang palad ay buhay pa. Bagamat walang kasiguraduhan kung siya ay makaliligtas dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Nakaramdam ng matinding pananagutan si Noah sa nangyari dahil kung nagkaroon lamang siya ng sarili niyang information network ay hindi sana kinailangan ng Knight na ilagay sa panganib ang sarili nito para lamang kumuha ng impormasyon para sa kanya, kaya humarap siya kay Zoe at inutusan itong magpadala ng liham sa Almaria at sabihin sa namumuno roon na huwag magtipid pagdating sa pagpapagamot sa Knight dahil si Noah ang sasagot at magbabayad sa lahat ng gastusang magagastos. Kinabukasan ay nagtungo si Noah sa palengke kasama si Shirley bilang kanyang guard at labis siyang namangha dahil kailanman ay hindi pa siya nakakita ng napakaraming paninda na magkakasama sa iisang lugar. Ngunit pinaalalahanan siya ni Noah na siya ay naka-duty kaya hindi ito ang oras para magpa-distract. Agad namang humingi ng paumanhin si Shirley at nagmadaling humabol kay Noah bago siya magtanong kung bakit napagpasyahan nitong pumunta sa palengke ngayong araw. Ipinaliwanag ni Noah na naroon siya upang bumili ng regalo para kay Henry bilang pasasalamat sa pagsupil nito sa rebelyon sa kanyang teritoryo. Pumasok sila sa isang tindahan at sinabi ni Noah sa may-ari na naghahanap siya ng isang magandang regalo para sa kanyang kapatid kaya inilabas ng may-ari ang iba't ibang mamahalin at eleganteng gamit na nasa kanyang imbentaryo. Lahat ng ito ay magaganda ngunit wala ni isa ang talagang nakaagaw ng pansin ni Noah hanggang sa mapansin niya ang isang partikular na bagay. Ipinaliwanag ng may-ari na ang naturang item ay isang napakagandang iskultura na gawa ng buo sa salamin at nilikha ng isang bihasang artisan. At dahil napakahirap pag-aralan ang sining ng paggawa ng glass sculpture ay dalawa lamang ang ganitong estatwa na umiiral sa buong mundo. Inisip ni Noah na ito ang perpektong regalo para kay Henry kaya sinabi niya sa may-ari na bibilhin niya ito at nag-alok ng halagang 10,000 bilang bayad. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas ay biglang pumasok si Henry sa tindahan matapos niyang marinig na may espesyal na kayamanan umano rito. At tuluyan siyang natahimik nang makita niya mismo ang estatwa. Agad niyang tinanong ang may-ari kung ito ba ay isang tunay na glass sculpture at kinumpirma naman ito ng may-ari. Ngunit sa halip na matuwa ay halatang nabalisa si Henry dahil alam niyang dalawa lamang ang ganitong estatwa sa mundo at hindi niya akalaing ang ikalawa ay mapupunta lamang sa isang ordinaryong tindahan. Tinanong ni Noah si Henry kung alam nito kung nasaan ang unang estatwa at doon inamin ni Henry na siya mismo ang may-ari ng una. Dahilan upang masira ang plano ni Noah na ibigay ito bilang regalo. Ngunit bigla siyang nakaisip ng ibang paraan dahil bagamat maaari pa rin niyang ibigay ang ikalawang estatwa ay mas mababa ang halaga nito dahil hindi na ito unique, kaya kinuha ni Noah ang ikalawang estatwa at agad itong dinurog sa harap nila, dahil sa sandaling iyon ay naging nag-iisa na lamang ang estatwa ni Henry sa buong mundo, at dahil dito ay magiging mas mahalaga ito ng ilang ulit kaysa sa dati. Nagulat si Henry na naunawaan ni Noah ang ganoong komplikadong konsepto. Ngunit labis siyang nagpasalamat sa konsiderasyon nito at nangakong gag-antay rin siya balang araw. At habang pauwi na si Noah sa pagtatapos ng araw ay tinanong siya ni Shirley kung talagang kinakailangan bang sirain ang isang napakahalagang kayamanan gayong binayaran pa rin naman niya ito sa huli. Ngunit ipinaliwanag ni Noah na wala naman talaga itong halaga sa kanya dahil isa lamang itong bagay. At sinabi niyang ang tanging kayamanang tunay niyang pinahahalagahan ay ang mga taong buong puso at taos-pusong naglalaan ng kanilang sarili para sa kanya. At para sa kanya ay isa si Shirley sa kanyang pinakamahalagang kayamanan. Sa paglipas ng mga araw ay marami na ang natutunan ni Shirley tungkol kay Noah at ngayon ay wala na siyang anumang pagdududa na nais niyang sundan at paglingkuran si Noah sa buong natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lumipas ang 6 na taon at si Noah ay lamaking isang kumpiyansang 12 taong gulang na prinsipe, mas matanda, mas malakas, at handa nang gumawa ng mas kahanga-hangang mga bagay. Ilang araw matapos ang kanyang ika-12 kaarawan, ang isa sa mga bagong maid na si Gigi ay sumilip sa bintana at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi pa rin natatapos ang pila ng mga taong nagbibigay ng mga birthday gift kay Noah. 3 araw na itong tuloy-tuloy na walang tigil, nagulat siya kaya lumingon siya kay Zoe upang humingi ng paliwanag. Kalmadong sinabi ni Zoe na walang kakaiba rito, noong nakaraang taon,
Ang pagbibigay ng mga regalo ay tumagal ng mahigit 1 buong linggo at ngayong taon ay ganoon din. Ipinaliwanag niya na mabagal at matrabaho ang proseso dahil hindi lang ito simpleng pagtanggap ng mga regalo at pagpapaalis sa mga tao. Ang bawat regalo ay kailangang maingat na may dokumento at ang taong nagbigay nito ay dapat ding maayos na mairehistro. Ang masusing atensyon sa detalye na ito ang nagsisiguro na walang mawawala, mananakaw, o maliligaw. Sa murang edad na ito, nakilala na si Noah dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Kilala na siya ngayon bilang prinsipe na kayang magmaster ng Leviathan Sword, isang tagumpay na nagbigay sa kanya ng napakalaking respeto sa buong empire. Dahil dito, sa pamamagitan ng direktang Imperial Decree, itinalaga si Noah sa Ministry of Military Affairs, ang organisasyong namamahala sa Imperial Army at sa lahat ng operasyon nito. Ang kasalukuyang nagsisilbing pangunahing minister ng ministry ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Noah na si Henry Albalest. Nauna nang hiniling ni Henry Albalest na makipagkita si Noah sa kanya. Kaya nang dumating si Noah sa ministry, sinalubong siya ni Henry Albalest at ipinaliwanag ang dahilan ng pagpapatawag. Sinabi ni Henry Albalest kay Noah na nakatanggap sila ng Imperial Order kaugnay sa southern border kung saan sumiklab ang isang rebellion. Nakasaad sa utos na ang isa sa kanyang mga knight na si Reyes ang manggaguna sa puwersang naatasang supulan ng rebellion. Binanggit ni Henry Albalest na kung makaramdam ang mga rebelde ng kahit kaunting awa o pag-aalinlangan mula sa Imperial Army, lalo lamang silang lalakas ang loob at magiging labis na kumpiyansa. Ang pinaka-epektibong hakbang ay agad na ipakita ang napakalakas na puwersa. Sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng isang malakas at desididong hukbo magagapi ang rebellion at mapananatili ang kaayusan. Maingat na nakinig si Noah at mabilis na sinuri ang sitwasyon. Agad niyang napagtanto na si Reyes ang pinakaangkop na pagpipilian upang pamunuan ang hukbo. Sa lahat ng mga knight ni Henry Albalest, si Reyes ang namumukod-tangi bilang pinaka-talented at pinaka-capable na mandirigma. Siya lamang ang malinaw na angkop upang mamuno sa mga tropa sa ganitong napakahalagang misyon. Walang pagtutol si Noah sa pagpili kay Reyes, gayunpaman, hindi mapigilan ni Noah na tanungin si Reyes kung ilan nga ba talaga ang tunay na bilang ng mga sundalo sa puwersa. Agad napansin ni Henry Albalest ang guilty na ekspresyon sa mukha ni Reyes. Yumuko siya pasulong at mariing hiniling na malaman kung ano ang kanyang itinatago. Nang mapagtantong nabunyag na siya, agad lumuhad si Reyes at nagsimulang magmakaawa ng kapatawaran. Nanginginig ang kanyang boses habang inaamin ang kanyang pagkakamali, ngunit nag-aatubili pa rin siya dahil hindi niya alam kung paano tutugan si Henry Albalest. Nalilito pa rin sa sitwasyon, bumaling si Henry Albalest kay Noah upang humingi ng paliwanag. Kalmadong ipinaliwanag ni Noah na sa Imperial Army, ang pondo ay kadalasang ibinibigay batay sa dami ng mga sundalong opisyal na nakarehistro. Dahil sa sistemang ito, hindi na bago na ang mga namumuno ay nagpapalaki ng kanilang bilang. May mga pagkakataon na ang mga merchant, collaborator, o maging mga civilian ay isinasama bilang sundalo upang makakuha ng karagdagang pondo. Nanlaki ang mga mata ni Henry Albalest sa gulat at nakaramdam siya ng pag-akyat ng galit. Hahabulin na sana niya ng pagsita si Reyes dahil sa pagmamanipula ng mga talaan. Ngunit pinigilan siya ni Noah, ipinaliwanag ni Noah na maaari pa nga itong magamit sa kanilang kapakinabangan. Ang pagpapalabis sa bilang ng mga sundalo ay maaaring makatulong upang takutin ang mga rebelde, ipakita sa kanila ang lakas ng hukbo, at pigilan ang anumang matapang na hakbang mula sa kanila. Sandaling pinag-isipan ito ni Henry Albalest at napagtanto niyang tama si Noah. Tumango siya at pinuri si Noah sa kanyang malalim na pananaw. Pagkatapos ay muling hinarap ni Noah si Reyes at hiniling na maging tapat ito sa pagsagot kung ilan nga ba ang tunay na bilang ng mga sundalo sa hukbo. Sumagot si Reyes na may humigit kumulang 2,000 tunay na sundalo. Tiniyak ni Noah sa kanya na ang bilang mismo ay hindi problema. Ngunit maaari itong maging isyo kung mabibigo siyang masuplayan ang lahat ng iyon. Mabilis na nag-isip si Noah at kumuha ng panulat at papel. Sumulat siya ng liham at iniabot ito kay Reyes, iniuutos na ibigay ito sa Minister of Military Affairs. Tiwala si Noah na kapag nabasa ng minister ang liham, papayag itong isama ang mga sundalong iyon sa miscellaneous expenses. Kasabay nito, pinapayagan si Reyes na panatilihin ang anumang sobrang halaga. Bilang kapalit,
Dapat tiyakin ni Reyes na hindi siya matatalo, at tiniyak ni Reyes kay Noah na tutuparin niya ang kanyang pangako. Matapos maresolba ang issue, sumakay sina Noah at Henry Albalest sa kanilang mga karwahe at naglakbay sa bayan. Ipinaalala ni Henry Albalest kay Noah na hindi pa ito nakakaranas ng tunay na labanan. Kinilala ito ni Noah at ipinaliwanag na ang mga batang prinsipe ay ipinagbabawal sumabak sa digmaan maliban kung may direktang utos mula sa emperor dahil ang mga prinsipe ay itinuturing na mahalagang tagapagmana. May kasaysayan ng kaharian ng pagkamatay ng mga royal infant ilang sandali matapos ipanganak, may ilan na nagsasabing dahil ito sa isang epidemic habang ang iba naman ay naghihinala ng pagkalason. Walang nakaalam ng tunay na dahilan kaya ang sinumang prinsipe na makaligtas sa yugto ng infancy ay itinuturing na napakahalaga. Iniisip ni Henry Albalest na makabubuti para kay Noah na magkaroon ng tunay na karanasan sa labanan bago nito tuluyang pamunuan ang kanyang thief. Sumang-ayon si Noah at sinabing susundin niya ang anumang utos ng emperor kapag dumating ang tamang panahon. Biglang huminto ang mga karwahe, isang batang babae na nakasuot ng punit-punit na damit ang bumagsak sa kanilang daraanan. Mula sa isang kalapit na eskinita, ilang lalaki ang lumabas, hinayla siya sa buhok habang sumisigaw ng mga pang-iinsulto. Agad bumaba si Noah mula sa kanyang karwahe at inutusan ng mga lalaki na ipakita ang kanilang registration. Dahil alam nilang sangkot sila sa illegal na slave trade, nagtawanan lamang ang mga ito at lubusang minamaliit si Noah. Iniisip na isa lamang siyang spoiled noble brat na napasok sa bagay na hindi niya nauunawaan. Kumbinsido silang sapat na ang pananakot upang siya ay umatras, lumapit sila na may malinaw na intensyong bugbugin siya upang mapasunod. Hindi nagatubili si Noah, sa isang maayos at mabilis na galaw, hinugot niya ang Leviathan sword. Bago pa man makapag-react ang mga lalaki, kumilos na siya, kumislap ang talam sa hangin, at sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga lalaki ay bumagsak dahil sa napakabilis at eksaktong pag-atake. Nang maalis ang banta, ibinaling ni Noah ang kanyang atensyon sa batang babaeng kinaladkad sa lupa. Sinuri niya ang kalagayan nito at tiniyak na wala na itong panganib. Ngunit bago pa may iba pang mangyari, isang kakaibang lalaki ang lumabas mula sa anino ng kalapit na eskinita. Hindi tulad ng iba, nanatili itong kalmado at may kumpiyansang ekspresyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tunay na namamahala sa illegal na slave trade na kumikilos sa lugar. Sa mayabang na tono, ipinaliwanag niya na ang kanyang operasyon ay may basbas ng first prince na si Gilbert. Iminungkahi ng lalaki na mas makabubuti para kay Noah na kalimutan ang lahat ng kanyang nakita at umalis na lamang, ipinapahiwatig na ang patuloy na pakikialam ay magdadala lamang ng malulubhang kahihinatnan. Saglit na tumigil si Noah at isinasaalang-alang ang sitwasyon. Agad niyang naunawaan na sinusubukan siyang takutin ng lalaki sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ni Gilbert, umaasang mapipilitan siyang umatras. Gayunpaman, habang mas matagal niyang inoobserbahan ito, mas nagiging halata ang kasinungalingan. Ang kumpiyansa ng lalaki ay tila pilit at desperado. Nang walang sinasabi, pinakawalan ni Noah ang aura ng Leviathan. Ang pressure pa lamang nito ay sapat na upang wasakin ang tindig ng lalaki. Bumagsak ito sa kanyang mga tuhod, walang kakayahang labanan ang napakalakas na presensya na dumidiin sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Noah ang mga knight na arestuhin ang lahat ng lalaki dahil sa maling pag-angkin na kumikilos sila sa ilalim ng awtoridad ng First Prince. Habang naglalakad palayo si Noah kasama si Henry Albalest, kalmado niyang ipinaliwanag na kung tunay ngang nagtatrabaho ang mga lalaking iyon para kay Gilbert, ang agarang pagpatay sa kanila ay makakasira lamang sa reputasyon ni Gilbert at magmumukhang hayagang pinahintulutan ng First Prince ang ilegal na slave trade. Sa halip, sa pagtrato sa kanila bilang mga manlolokong nagpapanggap na may awtoridad ni Gilbert, ang responsibilidad ay babalik mismo kay Gilbert upang siya ang humarap sa usapin. Sa ganitong paraan, lalabas ang katotohanan ng hindi direktang inaakusahan ni Noah ang sarili niyang kapatid. Maingat na nakinig si Henry Albalest at muli siyang humanga sa matalas na paghatol at political awareness ni Noah. Kahit sa gitna ng matinding sitwasyon, nagawa ni Noah na mag-isip ng ilang hakbang ng mas maaga. Nang gabing iyon, naupo sina Noah at Henry Albalest para sa hapunan. Kalmado ang kapaligiran, ngunit nananatili pa rin sa isipan ni Henry Albalest ang mga nangyari kanina. Sa gitna ng pagkain,
Pumasok ang butler at naghatid ng mensaheng nakapangalan kay Noah mula kay Gilbert. Matapos umalis ang butler, tinanong ni Henry Albalest si Noah tungkol sa nilalaman ng mensahe. Ipinahayag ni Gilbert ang kanyang pasasalamat sa pagkakahuli sa mga lalaking nagpapanggap na may awtoridad niya. Idinagdag pa niya na balak sana niyang ipadala ang mga ito sa korte kinabukasan ng umaga. Gayunpaman, bago pa iyon mangyari, natagpuang patay ang mga lalaki habang walang nagbabantay sa kanila. Nang matapos iparating ni Noah ang mensahe, kapwa nila agad na unawaan ang katotohanan. Masyadong convenient ang paliwanag, masyadong perpekto ang timing. Naging malinaw na si Gilbert nga ang nag-utos sa mga lalaking iyon na patakbuhin ang slave trade at sila rin ang ipinapatay niya upang burahin ang anumang ebidensya nang sila ay mabunyag. Pinag-isipan ito ni Henry Albalest nang may mabigat na pakiramdam. Matagal nang kilala si Gilbert sa pagiging padalos-dalos at sa mga immoral na gawain. Kaya ang revelasyong ito ay hindi ganap na nakakagulat. Gayunpaman, ang katotohanang may ganitong uri ng corruption na umiiral ng napakalapit sa imperial family ay nag-iwan ng mapait na pakiramdam. Si Noah naman ay hindi lubos na nagulat sa nangyari. Nauunawaan niya na bagamat si Gilbert ang first prince, siya ay anak lamang ng isang concubine. Dahil dito, hinding-hindi siya maaaring magmana ng trono. Naniniwala si Noah na ang katotohanang ito ang matagal nang nagpapabigat sa kalooban ni Gilbert, at ang frustrasyong iyon ang malamang na nagtulak sa kanya upang maghanap ng kapangyarihan at kontrol sa ibang paraan. Dahil hindi niya maaaring pamunuan ng empire, naghahanap siya ng mga bagay na maaari niyang dominahin mula sa anino. Nang ipinaliwanag ni Noah ang ganitong pag-iisip, malinaw na nagulat si Henry Albalest. Hindi niya inaasahan na mauunawaan ni Noah ang isang napakakomplikadong bagay sa murang edad. Makalipas ang ilang sandali, umupo si Noah sa harap ng mga slave na kanyang nailigtas kanina. Kalmado niyang ipinaliwanag na inayos na niya ang mga bagay sa likod ng eksena at hindi na sila ibebenta pa. Malaya na sila at maaari nang umalis kung gugustuhin nila. Ngunit habang tinitingnan ni Noah ang kanilang mga mukha, agad niyang napansin ang problema. Hindi sila mukhang masaya, sa halip, mukha silang nawawala. Malinaw na wala silang mapupuntahan at wala ring paraan upang mabuhay ng mag-isa. Isinasaalang-alang ito, gumawa si Noah ng isang desisyon. Pinili niyang bilhin sila mismo, hindi upang tratuhin bilang mga slave, kundi upang bigyan ng tirahan, pagkain, at mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Sa pagkakataong ito, mabubuhay sila bilang ordinaryong tao, hindi bilang pag-aari. Nang marinig ito, napuno ng labis na pasasalamat ang mga bata. Marami sa kanila ang yumuko ng malalim, hindi maipahayag ng maayos ang kanilang pasasalamat. Pagkatapos nito, inihatid sila ni Dylan upang simulan ang kanilang bagong buhay. Kinabukasan, ipinatawag ni Noah si Evelyn at ibinigay sa kanya ang isang hindi inaasahang balita. Sinabi niya na itatalaga niya ito bilang administrator ng isang maliit na rehiyon sa loob ng Almeria. Ibig sabihin, isa na siyang opisyal na kinatawan ng pamahalaan. Ipinaliwanag ni Noah na ang lupain na nakatakda niyang pamunuan ay napakalawak para sa iisang tao lamang ang mamahala. Kaya kailangan niya ng mga may kakayahang tao upang kumatawan sa kanya sa iba't ibang rehiyon. Para kay Evelyn, halos hindi kapanipaniwala ang promosyon. Mula sa pagiging isang maid tungo sa pagiging regional administrator ay napakalaking pagtalon, at sa simula ay hindi niya alam kung paano tutugan. Ipinaliwanag ni Noah na matagal na niya itong inoobserbahan sa loob ng maraming taon at naniniwala siyang ito ang pinakamatalino at pinaka-capable sa lahat ng maid, kaya siya ang kanyang pinili kaysa sa iba. Nag-atubili si Evelyn at inamin na mas nais niyang manatili sa tabi ni Noah at patuloy na maglingkod ng direkta para sa kanya sa halip na umangat ang katayuan. Nauunawaan ni Noah ang kanyang damdamin, ngunit iginiit niyang tanggapin nito ang tungkulin. Sinabi niya na tunay siyang naniniwala na si Evelyn ang pinakaangkop para sa posisyon at lubos ang kanyang tiwala rito. Nang marinig iyon, lumino ang ekspresyon ni Evelyn at sa wakas ay tinanggap niya ang posisyon ng may panibagong kumpiyansa. Pagkatapos nito, nagsimulang purihin ni Shirley si Noah dahil sa kanyang kabutihan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinigilan siya ni Noah at sinabing ang ganitong papuri ay hindi dapat binibigkas ng malakas. Pagkasabi nito, tahimik siyang umalis ng silid, iniwang bahagyang natulala si Shirley.
Kalaunan sa araw na iyon, ipinatawag si Noah ng Emperor mismo. Pinuri ng Emperor si Noah sa pagprotekta sa reputasyon ni Gilbert at sa maingat na paghawak sa sitwasyon. Sa pagpupulong na iyon, nalaman din ni Noah na iniulat ni Gilbert ang sarili niya sa mga awtoridad matapos ang insidente. Napagtanto ni Noah na isa itong matalinong hakbang. Sa pamamagitan ng hayagang pag-uulat sa sarili, nagmukhang wala siyang itinatago at nagmistulang malinis ang kanyang mga kamay sa kabila ng lahat ng nangyari. Pagkatapos ay tinanong ng Emperor si Noah kung nasugatan ba siya sa anumang paraan sa insidente. Kalmadong sumagot si Noah na hindi siya nasaktan kahit kaunti. Tumango ang Emperor at nagkomento na kung siya ang nasa posisyon ni Noah, malamang ay nag-undercover siya. Gayunpaman, idinagdag niya na maaaring nauwi iyon sa kanyang pagkatalo dahil baka masyado siyang nag-atubili habang nagpapasya kung ihahayag ba niya ang kanyang pagkakakilanlan o hindi. Sa sandaling iyon, nagsalita si Noel at sinabi na ang ganitong pag-aatubili ay maituturing na pinakamataas na uri ng krimen laban sa Imperial Family. Matatag ang kanyang tono, na parabang hindi na ito dapat pagtalunan pa. Ngunit si Noah ay humakbang pasulong upang itama siya. Magalang na ipinaalala ni Noah kay Noel na ayon sa Imperial Law, ang pag-atake sa isang noble ay itinuturing lamang na mabigat na krimen kung ang pagkakakilanlan ng noble ay naihayag na. Kung hindi alam ng umatake ang tunay na katayuan ng biktima, ang kaso ay itinuturing lamang bilang ordinary assault sa ilalim ng batas. Napuno ng mga hingal at bulungan ang silid habang ang mga nakasaksi ay nagulat sa narinig. Marami ang tumitig kay Noah nang may hindi makapaniwala, lalo na't ito na ang ikalawang pagkakataon na hayagan niyang itinuwid ang isang high-ranking official tungkol sa usaping legal. Biglang nakaramdam ng pawis si Noah, naisip niya kung napasobra na ba siya sa pagkakataong ito sa sobrang diretsong pagtutuwid ng pagkakamali. Isinaalang-alang niyang humingi ng paumanhin sa harap ng lahat, nangangambang baka napahiya niya si Noel gayong maaaring biro lamang ang sinabi nito. Ngunit bago pa makapagsalita si Noah, biglang humalakhak ng malakas ang Emperor. Lumingon ito kay Noel at inihayag na nanalo siya sa kanilang pastahan. Ipinaliwanag ng Emperor na nagkaroon sila ni Noel ng maliit na wager upang subukan kung tunay na nauunawaan ni Noah ang Imperial Law at kung kaya niya itong ipaliwanag ng malinaw. Dahil alam ng Emperor kung gaano kahigpit sundin ni Noah ang batas, kumpiyansa siyang tutugan ito ng eksakto sa paraang ginawa niya. Kitang-kita ang kasiyahan ng Emperor habang bigla siyang nagpasya. Ipinahayag niya na itatalaga si Noah bilang bagong Minister of Justice. Sa sandaling ibinigay ang titulo, sumabog sa hiyawan ang mga nakasaksi at nagsimulang isiga ang pangalan ni Noah. Samantala, nanatiling nakatayo si Noah na tila nanigas, lubos na nabigla sa nangyari. Nang gabing iyon, dumalo si Noah sa isa pang concert ni Alichi. Bagamat nasisiyahan siya sa musika at sa kapaligiran, paulit-ulit bumabalik ang kanyang isip sa mga nangyari kanina. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit ang simpleng pagiging natural at tapat sa pagsasalita tungkol sa batas ay humantong sa isang napakalaking appointment. Matapos itong pag-isipan sandali, napagtanto ni Noah na wala ring saysay ang sobrang pag-aanalisa sa sitwasyon. Pinili niyang isantabi ang mga kaisipang iyon at mag-enjoy na lamang sa concert, hinayaan ang musika na dalhin siya sa natitirang bahagi ng gabi. Kinabukasan, opisyal na anako ni Noah ang kanyang posisyon bilang Minister of Justice. Pagdating niya sa ministry, ipinakilala siya sa kanyang second-in-command na si Viney Asi. Si Viney Asi ay mukhang kalmado at propesyonal, malinaw na may sapat na karanasan sa paghawak ng mga pang-araw-araw na responsibilidad ng opisina. Dahil unang araw niya iyon, hiniling ni Noah kay Viney Asi na ipaliwanag ang kanyang mga pangunahing tungkulin. Nais niyang magkaroon ng malinaw na pag-unawa kung paano gumagana ang ministry. Sinimulan ni Viney Asi sa pamamagitan ng paglatag ng istruktura ng kanilang mga responsibilidad. Isa sa pangunahing tungkulin ng Minister of Justice ay ang pagko-coordinate ng mga courthouse sa buong empire. Ang ministry ang nangangasiwa sa mga legal procedure, nagsisiguro ng pagkakapare-pareho sa mga hatol, at nagpapanatili ng kaayusan sa loob ng judicial system. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni Viney Asi na sa mga kasong may kinalaman sa mabibigat na krimen tulad ng insurrection, nakasanayan na ang isang minister na itinalaga ng emperor ang personal na humatol sa akusado. Ang tradisyong ito ay naging lalo pang mahalaga matapos ang rebellion na naganap 6 na taon na ang nakalilipas.
Sa pagkarinig nito, naunawaan ni Noah na ang ministry ay nagsisilbing parehong administrative authority at high-level court. Habang ang mga lokal na korte ang humahawak ng mga ordinaryong alitan, ang ministry naman ang tumatalakay sa mga usaping may direktang epekto sa katatagan ng empire. Matapos makinig ng mabuti, tinanong ni Noah si Vainiasi kung siya mismo ang namumuno sa pagdinig ng mga kaso. Kinumpirma ni Vainiasi na oo, siya ang regular na humahatol sa mga kasong dinadala sa ministry. Pagkatapos ay nagtanong si Noah ng direkta, nais niyang malaman kung magkano ang kinokolekta ni Vainiasi taon-taon sa mga suhol. Nabigla si Vainiasi sa tanong, gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sumagot na hindi siya tumatanggap ng anumang suhol. Kalmadong sinabi ni Noah na mag-relax lamang siya, hindi niya ito pinipilit umamin o tinatakot. Gusto lamang niya ang katotohanan, at walang kaparusahan para sa pagiging tapat. Matapos ang maikling katahimikan, nagpa siya si Vainiasi na magsalita ng bukas. Inamin niyang tumatanggap siya ng suhol, bagamat hindi madalas. Ang kabuuang halaga na natatanggap niya sa loob ng isang taon ay maaaring umabot lamang sa ilang daang rand. Pagkatapos ay nilinaw niya ang kanyang personal na patakaran. Hindi siya kailanman tumatanggap ng suhol sa mga kasong murder. Masyadong delikado ang mga iyon, dahil madaling mapansin at kapag nabunyag, magiging matindi ang kaparusahan. Bukod pa rito, ang mga pamilya ng mga biktima ay kadalasang may malalim na galit. Ang pagtanggap ng suhol sa ganitong kaso ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib ng paghihiganti. Upang mabawasan ang risk, tumatanggap lamang si Vainiasi ng suhol sa mga kasong maaaring magresulta sa alinmang desisyon. Kung ang kaso ay ambiguous at hindi malinaw ang ebidensya, hinahayaan niyang maimpluwensyahan ang pinal na hatol. Sa kanyang pananaw, nababawasan nito ang hinala habang nadaragdagan ang kanyang kita. Nang matapos magsalita si Vainiasi, kumuha si Noah ng isang tseke at isinulat ang halagang 5,000 rand. Iniabot niya ito kay Vainiasi at ipinaliwanag na ang halagang iyon ay humigit kumulang 10 beses ng taunang kinikita nito mula sa mga suhol. Kung tatanggapin ni Vainiasi ang bayad, nangangahulugan itong papayag siyang tuluyang tumigil sa pagtanggap ng suhol hanggat si Noah ang nananatiling Minister of Justice. Nilinaw ni Noah na balak niyang tuparin ang inaasahan ng Emperor. Ang judicial system ay kailangang magpakita ng integridad at disiplina. Ang corruption, kahit sa maliit na halaga, ay nagpapahina sa pundasyon ng empire. Humanga si Vainiasi sa determinasyon ni Noah at malinaw niyang nakita kung bakit ibinigay ng Emperor sa kanya ang titulong Wise Prince. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan ang bigat ng paninindigan ni Noah. Ngunit sa sumunod na sandali, itinabi ni Vainiasi ang tseke at sinabi kay Noah na hindi niya kailangan ang karagdagang pera. Nangako siya na hindi na siya kailanman tatanggap ng suhol sa anumang pagkakataon. Noong una ay nagduda si Noah. Ngunit nang mapansin niyang tumaas ang kanyang fire stat, nakumbinsi siyang tunay na nasa kanyang panig si Vainiasi. Dahil sa katiyakang iyon, pumayag siyang magpatuloy silang magtulungan. Nang gabing iyon, nag-organisa si Oscar ng isang malaking selebrasyon upang parangalan ang pagkakahirang kay Noah bilang Minister of Justice. Nagtipon ang mga panauhin mula sa iba't ibang bahagi ng empire, at napuno ang bulwagan ng tawanan, musika, at mga talumpati. Sa kabila ng kasiyahan, hindi matigil si Noah sa pag-iisip ng isang tanong, bakit siya ang pinili ng Emperor sa napakaraming iba upang maging Minister of Justice? Hula ni Oscar na maaaring simpleng personal favoritism lamang iyon. Marahil ay gusto siya ng Emperor at nais siyang gantimpalaan. Isinaalang-alang ito ni Noah, ngunit pakiramdam niya ay may mas malalim na dahilan, isang layunin na higit pa sa simpleng pabor. Lumingon siya kay Oscar at tinanong kung naaalala nito ang panahong halos bumagsak ang empire. Tumango si Oscar at ipinaliwanag na muntik nang magwatak-watak ang empire dahil sa lumang paraan ng pagpili ng Crown Prince. Ang mga non-heir prince ay pinipilit mamuhay ng walang ginagawa. Ang kanilang domestic stability ay naapektuhan, at ang kawalan ng balanseng iyon ang nagdulot ng internal instability. Mula noon, bawat prinsipe ay binigyan ng sariling fief at tumanggap ng wastong edukasyon. Gayunpaman, naniniwala si Noah na ang kanyang pagkakahirang bilang Minister of Justice ay may higit pang kahulugan kaysa sa simpleng pagbibigay sa kanya ng edukasyon o pagsasanay. Ipinahihiwatig nito ang isang mas malawak na plano ng Emperor.
Nanlaki ang mga mata ni Oscar nang maunawaan niya ang iniisip ni Noah. Kung ang pagkakahirang kay Noah ay hindi lamang simboliko, maaaring nangangahulugan itong inihahanda siya ng Emperor upang maging Crown Prince. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, lumapit ang isang butler kay Oscar at may ibinulong sa kanyang tainga. Ang impormasyong iyon ay tuluyang nagkumpirma ng kanyang hinala. Plano ng Emperor na italaga si Oscar bilang Minister Prince of Finance sa pagpupulong kinabukasan ng umaga. Dahil malinaw na bahagi ito ng mas malaking plano, ipinaalala ni Oscar kay Noah na ang selebrasyon ay para sa kanya, at hinikayat siyang mag-enjoy sa okasyon sa halip na magpakalunod sa politika. Tumango si Noah, bagamat nanatili sa kanyang isipan ang bigat ng mga responsibilidad na maaaring naghihintay sa kanya. Samantala, sa bayan, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng armor ang sumalakay sa isang kaina-hinalang barong-barong. Lubos na nagulat ang mga taong nasa loob, hindi nagtagal, nakarating ang mga ulat sa Emperor. 167 individual ang naaresto dahil sa pagbabalak na pilitin ang hari na mag-abdicate. Ang plano ay palitan siya ng Crown Prince Albert sa lalong madaling panahon. Natural lamang na marami ang naghinalang si Albert ang nasa likod ng sabwatan upang makuha ang trono, ngunit kinumpirma ng informant na walang ebidensya ng kanyang direktang pagkakasangkot. Dahil dito, nagpa siya ang Emperor na hindi parurusahan si Albert. Gayunpaman, ang leader ng rebellion, ang taong responsable sa pag-organisa ng balak, ay haharap sa execution. Bukod dito, nagsimulang pag-isipan ng Emperor kung sino ang tunay na karapat-dapat magmana ng trono. Sa kanyang pananaw, parehong hindi angkop sina Gilbert at Albert para sa succession. Ngunit kumbinsido siyang ang iba pa niyang mga anak, tulad nina Henry Albalest, Oscar, at Noah, ay may malaking potensyal. Ang alinman sa kanila ay maaaring maging susunod na ruler, basta't malampasan nila ang trial na kanyang inihahanda. Kinabukasan, nakatanggap si Noah ng detalyadong ulat tungkol sa insurrection. Nalaman niyang ang lahat ng narestong individual ay may malapit na koneksyon kay Albert. Karamihan sa kanila ay kilalang mga kaalyado o matagal ng associate. Mula rito, napagpasyahan ni Noah na malaki ang posibilidad na may antas ng pagkakasangkot si Albert. Sa karaniwang sitwasyon, ang mga noble na nasasangkot sa krimen ay madalas tumatanggap ng mas magaan na parusa. Karaniwan, ang kanilang katayuan ang nagsisilbing panangga laban sa mabibigat na kahihinatnan. Gayunpaman, ang insurrection ang nag-iisang krimen na walang anumang leniency. Ang sinumang noble na mapatunayang nagkasala nito ay papatawan ng execution sa pamamagitan ng pagputol sa baywang. Malinaw at walang kompromiso ang batas, sandaling tumigil si Noah upang isaalang-alang ang mas malawak na epekto. Kung formal na maisasangkot at ma-execute si Albert, malalagay sa alanganin ang katatagan ng empire. Si Albert ay Crown Prince pa rin, ang balita ng kanyang execution ay maaaring magdulot ng pagkabigla sa mga noble at magpasiklab ng unrest. Maaaring sumiklab ang power struggle sa iba't ibang probinsya. Ipinaalala ni Vinyasi kay Noah na nagbigay ang Emperor ng malinaw na utos, lahat ng direktang sangkot sa rebellion ay dapat parusahan ayon sa batas. Hindi binanggit sa utos ang pangalan ni Albert, tanging ang mga naaresto lamang ang tinukoy. Mula sa detalyeng iyon, naunawaan ni Noah ang intensyon ng Emperor. Sadyang iniiwas ng Emperor na isama ang pangalan ni Albert sa usapin. Maaaring dahil sa strategy o pag-iingat, pinili niyang huwag direktang isangkat ang sariling anak. Ipinahayag ni Noah na handa siyang magpasa ng hatol. Kinabukasan, lumuhad siya sa harap ng Emperor at iniharap ang kanyang desisyon. Idineklara niya na ang lahat ng 167 individual na naaresto dahil sa pakikilahok sa insurrection ay papatawan ng execution. Ang parusa ay ipatutupad ng walang pagkaantala, maingat na ipinaliwanag ni Noah ang kanyang pangangatwiran. Dahil malinaw na tinukoy ng Emperor na ang mga naaresto lamang ang paparusahan, nangangahulugan itong hindi dapat formal na isama si Albert sa kaso. Sa makatuwid, upang maiwasan ang speculation, kailangang isagawa ang mga execution sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng agarang pagsasara ng usapin, walang magiging pagkakataon upang muling buksan ang kaso at wala ring puwang para sa mas malalim na investigasyon kung may kinalaman si Albert. Sa ganitong paraan, maipatutupad ng legal system ang awtoridad nito habang iniiwasan ang direktang destabilization ng imperial succession.
Tahimik na nakinig ang Emperor habang nagsasalita si Noah. Nang matapos siya, pinuri siya ng Emperor at pinasalamatan ang kanyang decisiveness at political balance. Bilang gantimpala sa kanyang hatol, dinagdagan ng Emperor ang kanyang taunang allowance ng 1,000 rand. Nang araw ding iyon, bumalik sina Noah at Shirley mula sa ministry. Paglapit nila sa mansion, agad nilang naramdaman na may mali. Bukas ang mga gate at ilang guard ang nakahandusay sa lupa nang walang galaw. Walang pag-aatubili, hinugot ni Noah ang Leviathan sword at mabilis na pumasok sa loob bago pa makatakas ang mga attacker. Sa loob ng bulwagan, nakita niya ang isa sa mga intruder na tinatapos ang isang sugatang servant. Bago pa makapag-react ang lalaki, kumilos si Noah mula sa likuran at pinagtataga ito ng ilang beses. Sinubukan ng intruder na lumunok ng isang bagay upang kitilin ang sariling buhay, ngunit mabilis na ginamit ni Noah ang kapangyarihan ng kanyang ring upang pigilan siya. Maya-maya, mas marami pang intruder ang lumabas mula sa mga koridor at sabay-sabay na umatake. Gayunpaman, ang mga galaw ni Noah ay mabilis at kontrolado. Ang kapangyarihan ng Leviathan ay nagpalakas sa kanyang lakas at precision. Isa-isa, bumagsak ang mga attacker, sa loob lamang ng ilang sandali, na-secure ang mansion. Matapos ang labanan, dumating ang mga ulat, ang mga attacker ay hindi ordinaryong bandit. Sila ang parehong insurgent na konektado kay Prince Albert. Hindi ito random na karahasan kundi isang planadong assassination attempt. Agad na naunawaan ni Noah ang sitwasyon, malamang na iniutos ni Albert ang pag-atake upang patahimikin ang sinumang maaaring mag-ugnay sa kanya sa insurrection sakaling may makaligtas sa interrogation at lumabas ang kanyang pagkakasangkot. Dahil dito, gumawa si Noah ng isang desididong hakbang. Itinusok niya ang kanyang espada sa sariling tagiliran at sinadya ang isang kontroladong sugat. Pagkatapos ay inutusan niya si Viney Asi na iulat na ang mga attacker ay na-execute matapos tangkaing patayin ang isang prinsipe. Ayon sa opisyal na salaysay, sila ay pinarusahan ng naaayon sa batas dahil sa pag-atake sa Imperial Blood. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan si Albert mula sa direktang pagkakasangkot habang napapanatili ang kaayusan ng publiko. Di nagtagal, isinagawa ni Viney Asi ang formal na execution ayon sa itinakdang kwento. Tumanggap si Noah ng medikal na paggamot para sa kanyang sugat at nagpagaling sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Kinabukasan, nagtungo si Noah sa Emperor upang magsumite ng ulat tungkol sa nangyari, ngunit alam na ng Emperor ang lahat. Sa halip, tinanong siya tungkol sa kanyang sugat, sinabi ni Noah na siya ay nagpapagaling na at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkukulang. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang Emperor na kayang sugatan siya ng ordinaryong assailant. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Noah na alam na ng Emperor na siya mismo ang may gawa ng sugat. Hindi siya nagulat, dahil alam niya ang lawak ng intelligence network na nasa ilalim ng kontrol ng Emperor. Makalipas ang ilang minuto, lumabas silang dalawa, sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagsimula ang Emperor sa isang mapagnilay na pahayag. Sa lahat ng Emperor na naaalala bilang dakilang pinuno, 9 sa bawat 10 ang nasira ang reputasyon sa huling bahagi ng kanilang buhay. Agad na naramdaman ni Noah ang mas malalim na kahulugan nito. Pinaghinalaan niyang tinutukoy ng Emperor ang insurrection ng Crown Prince. Malinaw na ngayon na hindi na nagtitiwala ang Emperor kay Albert. Gayunpaman, ang hayagang pag-alis ng kanyang titulo ay makasisira rin sa sariling legacy ng Emperor. Ang publikong pagpapatalsik sa isang Crown Prince matapos ang ilang dekada ay magpapahiwatig ng instability. Matapos mag-isip ng mabuti, humingi si Noah ng isang pabor sa Emperor. Iminungkahi niyang italaga ang kanyang sarili, si Oscar, at si Henry Albalest bilang Minister Prince. Bukod pa rito, iminungkahi niya ang paglikha ng bagong posisyon na tatawaging Prime Minister Prince, isang tungkuling aakuin ng Crown Prince. Noong una ay tumanggi ang Emperor, sinabi niya kay Noah na mag-focus muna sa pagpapagaling ng kanyang sugat at huwag masyadong magpakalunod sa politika. Habang nagsisimula ng maglakad palayo ang Emperor, muli siyang tinawag ni Noah. Ipinaliwanag niya na mahigit 30 taon ng Crown Prince si Albert, kaya natural lamang na siya ay maging impatient. Ang pagbibigay sa kanya ng titulong Prime Minister Prince ay makatutugon sa kanyang ambisyon at magpaparamdam na mas malapit siya sa trono, kahit na ang tunay na kapangyarihan ay mananatili pa rin sa Emperor. Nilinaw ni Noah ang sistemang kanyang iniisip,
ang Emperor ang mananatiling may huling kapangyarihan sa lahat ng desisyon. Ang bagong titulo ay magkakaroon ng prestige ngunit limitadong tunay na awtoridad. Magmumukhang naiangat si Albert, ngunit hindi siya magkakaroon ng kontrol. Huminto ang Emperor at pinag-isipan ng mungkahi, hindi niya inaasahan ang ganitong antas ng strategic thinking. Makalipas ang ilang sandali, pinuri niya si Noah sa ideya at sumang-ayon na makatutulong ito upang patatagin ang sitwasyon. Tinapak niya si Noah sa ulo bilang tanda ng pag-aproba. Nakaramdam ng ginhawa si Noah, agad na naunawaan ng Emperor ang kanyang panukala, na muling nagpatunay sa reputasyon nito bilang isang capable ruler. Nais siyang gantimpalaan ng Emperor, at nagpa siya itong hindi sapat ang pera. Sa halip, dinala niya si Noah sa Imperial Vault at sinabi na maaari siyang pumili ng anumang bagay na nais niya. Hinayaan ni Noah na gabayan siya ng Leviathan Sword, sinundan niya ang banayad nitong paghila at lumapit sa isang estante kung saan pinili niya ang isang maliit na kaong nakapatong doon, kitang-kita ang pagkagulat ng Emperor sa napili ni Noah. Nang buksan ni Noah ang kahon, biglang sumabog palabas ang malalakas na apoy at nilamon siya ng isang alon ng nagliliyab na apoy. Doon nagtatapos ang episode 7. Mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na parte at panoorin ang next video.